Hugot TV presents ang babaeng nagpakamartir sa pag-ibig. The Scarlett and Kristoff Love Story. Masayang nagpiknik sa dagat sina Scarlett, ang kuya nitong si Mark, at ang magkasintahang sina Kristoff at Kath na pawang mga matalik na kaibigan ni Mark. Tigilan mo ako! Napatili si Scarlett habang gumanti ng pagsaboy ng tubig dagat kay Kristoff. Kuya Mark, tulungan mo ako! Sigaw niya sa kapatid na abala naman at masayang nakikipag-usap kay Kath. Sumulyap lamang ito sa kanila at saka kumaway. Lumapit si Kath at nakikipagsabuyan din sa kanila. Masayang-masayang nag-swimming ang tatlo habang si Mark ay nagmamasid sa kanila. Ilang sandali pa ay umahon na si Scarlett at pinuntahan ang kanyang kuya. "O, saan ka pupunta?" Tanong ni Kristoff nang paahon na siya. "Sasamahan ko muna si kuya." Sabay sabi ni Scarlett. "O, mag-barbecue ka muna." Sabay inabutan siya ni Mark ng barbecue. Habang kumakain ay napapansin niya na malungkot ang kanyang kuya habang nakatingin sa dalawang magkasintahan. Biglang-bigla naman yata ang pagbabago ng mood nito. Kani-kanina lang ay masaya itong kausap ni Kath. Sa loob ni Scarlett, "May problema ka ba, kuya?" "Wala," iling nito, ngunit malungkot pa rin ang mukha. Maya-maya'y narinig niyang suminghot ang kuya niya. Umiiyak ito. "Bakit ka umiiyak, kuya?" "Namiss ko lang sina mama at papa." "Ako rin naman. Namiss ko rin sila." Patay na ang mga magulang nina Scarlett at Mark. 6 na taon pa lamang siya nang mamatay ang mga ito. Nag-asikaso ang mga ito ng bagong negosyo sa Cebu at habang pauwi na sana sa kanila ay naaksidente. Mapalad silang magkapatid dahil may mga ari-arian ang kanilang mga magulang na naiiwan sa kanila. Yung isa nilang malaking bahay sa Quezon at 2 kotse ay binenta ng kanyang kuya Mark upang may maipangtustos sa kanilang araw-araw na gastusin. Lumipat na lang sila sa isa nilang bahay, nakatapat naman ang bahay nila Kristoff. Samantalang habang naiwan sila Kristoff at Kath na nag-swimming, bigla na lang pasigaw si Kath kay Kristoff. "Masyado na kayong close ni Scarlett." "I can't believe this, Kath. Pati bata ay pinagsisilosan mo." Sagot naman ni Kristoff. "Kasalanan mo kung bakit ako nagkakaganito. Sobra-sobra na ang atensyong ibinibigay mo kay Scarlett. Halos lahat na lang ng oras mo ay sa kanya napupunta. Ang ikinainis ko lagi na lang kasama ang batang yon sa tuwing magpipiknik tayo." Pagmamaktol ni Kath. "Hindi ko alam na itinuturing mo palang karibal si Scarlett sa simula pa lang. Sana ay sinabi mo na kaagad sa akin nang hindi na tayo umabot sa ganito. Ngayong alam mo na ay huwag ka nang makipaglapit sa batang yon. Asaycha so beautiful, at kahit bata pa ay maganda na ang hubog ng katawan. God." Bulalas ni Kristoff na napapailing. "Okay, para sa ikapapanatag ng kalooban mo ay lalayuan ko na ang bata." Napangiti si Kath at saka yumakap sa kanya. "Naniniguro lang ako, honey. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Hindi ko matatanggap na maagaw ka ng iba sa akin." Lumipas ang ilang araw, nagtataka si Scarlett kung bakit hindi na siya pinapansin ni Kristoff. Gusto niyang magtanong kung bakit biglang-bigla itong nagbago. Dati-rati ay halos ayaw siya nitong tigilan sa kalalaro. Tuwang-tuwa ito sa kanya. Pakiramdam nga niya ay siya ang apple of the eye nito. Naging malungkot si Scarlett magmula noon dahil hindi na talaga siya pinapansin ni Kristoff. Kahit magkatapat lang ang bahay nila ay hindi na ito dumadalaw. Gusto niya itong puntahan, ngunit umiiwas siya sa bunso nitong kapatid na si Josh. Matanda ito ng 5 taon sa kanya at magkaaway silang mortal. Ewan niya bakit ang sungit-sungit ni Josh sa kanya. Kapag nagkikita sila ay palagi silang nag-aaway. Ewan ba niya, wala naman siyang ginagawang masama rito, ngunit mainit ang dugo nito sa kanya. "Bakit hindi ka pa natutulog?" Nagulat ang kuya Mark niya nang madatnan siya nitong malungkot na nakaupo sa sala. Halatang malalim ang iniisip niya. "Kuya, bakit biglang nagbago si Kristoff?" Tanong niya sa halip na sagutin ang tanong nito. "Nagbago?" Napakunot noo ito. Umupo ito sa single sofa at saka hinubad ang suot na sapatos. Wala naman siyang ipinagbago, takot pa rin siyang magmaneho hanggang ngayon, biro nito. Napabuntong hininga ito.
Gumuhit ang lungkot sa mukha nito, ngunit hindi nagsalita. Kuya, bakit hindi na ako pinapansin ni Christoph? Nangalumbaba siya, parang dalagang nabigo sa pag-ibig. Napatingin ito sa kanya. Nabasa nito ang lungkot sa mga kanyang mga mata. Ayaw mo ba, Enen? Wala nang mga asarsyo. Binuhat siya nito at saka ipinatong sa balikat. Matulog ka, NT, may pasok ka pa bukas. Nakahiga na siya sa kama, ngunit ayaw pa rin siyang dalawin ng antok. Walang ibang laman ang isip niya kundi si Christoph. I miss your good night kiss, Christoph, bulong niya na nangilid ang luha. Nagtataka pa siya kung bakit niya ito iniiyakan. Kung ano man ang nararamdaman niya ngayon ay hindi niya kayang tukuyin. 3 years later. Akin na, NC yan. Hinablot ni Sheila ang ipad na hawak ni Scarlett. Tumaas ang kilay nito nang makita ang lalaking nasa profile pic na laging tinitigan ni Scarlett. Ito ba ang tatay mo? Anong tatay? Sobra ka naman. Ang bata-bata pa niyan eh. Yan nga ang crush ko hindi lang pala crush, love ko. Nababaliw ka na ba? Masyado itong alangan show, no ilang taon na to? 27, kaagad niyang sagot. And you're 16. Gosh. 11 years ang tanda niya show. Sa totoo lang ay hindi kayo bagay na dalawa. Sinipat-sipat nito ang profile picture at nag-scroll pa ng ibang pics. Guwapo siya. Bigla itong kinilig. At ang ganda ng build ng katawan. Tipong action star sa Hollywood. Akin na lang to, ha? Over my dead body. Mabilis niyang binawi ang ipad. Hindi siya nakakatulog sa gabi kapag hindi niya iyon nayayakap at nahahalikan. Napapailing at natatawa si Sheila habang pinagmamasdan siyang hinahalik-halikan ang ipad. Luka-luka kang talaga. Katulad ng mga nakaraang umaga, nasa terrace na naman si Scarlett at nakatingin kay Christoph na nag-ehersisyo sa hardin. Naka-shorts lang ito at walang suot na pang-itaas. Pawis na pawis ito. Kumirot ang puso niya nang makita ang paglapit ni Kat sa binata. May dala itong towel at pinunasan ang pawis ni Christoph. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin nang maghalikan ang dalawa. Hindi pa kasal ang mga ito ngunit nagsasama na sa iisang bubong. Walang siyang ideya kung bakit ayaw pang magpakasal ng dalawa gayong obvious namang mahal na mahal ng mga ito ang isa't isa. Nang ibalik niyang muli ang tingin sa dalawa ay nakita niyang nakakandong na si Kat kay Christoph habang hinahalikan nito sa mga labi ang binata. Lalo lamang kumirot ang kanyang puso. Tinakasan niya ang tanawing iyon. Pumasok siya sa kanyang silid at sa katahimik na lumuha, Scarlett, kaya mo na bang mag-isa rito sa bahay? Tanong ng kuya niya habang kumakain sila ng almusal. Tapos na siya ng high school at bakasyon noon. Bakit mo na itanong, kuya? Gumuhit ang pagtataka sa kanyang mukha. Aalis kasi ako. Magkahalong damdamin ang nabasa niya sa mukha nito. Saan ka naman pupunta? Bumagal ang kanyang pagsubo. Pupunta ako ng Cebu para i-check yung negosyo na naiwan daw nila mommy at daddy doon. Tumigil ito sa pagkain at saka tumayo. Lumigid ito sa likuran niya at saka hinaplos ang kanyang buhok. Promise me, na iingatan mo ang iyong sarili. Marahan siyang tumango kahit naguguluhan. Nasaan ang kuya mo? Pasigaw na tanong ni Christoph nang mapagbuksan niya ito ng pinto. Kahit binulabog ng binata ang kanyang pagtulog ay hindi siya nakadama ng galit dito. Sa halip ay natutuwa pa ang puso niya. Pagkatapos ng mahabang panahong paghihintay niya ay muli rin itong tumapak sa kanilang pamamahay. Hindi ko alam. Hindi pa siya umuwi, sagot niyang tumitig sa mukha nito. Napaatras siya nang makita ang galit na nakasungaw sa mga mata nito. Lumapit ito sa kanya at bigla siyang hinawakan sa magkabilang balikat. Iniwan ako ni Kath dahil sa kapatid mo. Nagtanan ang dalawa, alam mo ba? Gulat na gulat siya sa narinig. Kahit minsan ay hindi pumasok sa isip niya na nakipagrelasyon ang kanyang kapatid sa girlfriend ng kaibigan nito. Sabihin mo sa akin kung saan dinala ng kapatid mo si Kath. Halos niyugyog na siya nito. Hindi ko alam, iling niyang ibig magpumiglas. You're hurting me. Bitiwan mo ako. Binitiwan siya ng binata at saka ito nang hihinang napaupo sa sofa, sapo ng palad ang noo. Ahas ang kapatid mo. Hindi ko akalaing sa kabila ng lahat ay magagawa niyang gawin sa akin ang ganito.
Nakaramdam siya ng galit sa kanyang kuya dahil sinaktan nito ang damdamin ng lalaking pinakamamahal niya. Pinagtiwalaan ko sila, pero bakit ganito ang iginanti nila sa akin? Gumaralgal ang tinig nito. Umuwi itong baon ang matinding sama ng loob. Galit ako kay Kuya, Sheila, umiiyak na sabi ni Scarlett sa kaibigan. Sadya niya itong pinuntahan para mapaghingahan ng sama ng loob. Bakit? Nakataas ang kilay nito. Dapat nga ay matuwa ka dahil wala ka ng karibal kay Christoph. Pero nasasaktan siya at ayokong nakikita siyang nalulungkot. Di pasayahin mo. Pilya ang ngiti ni Sheila. Samantalahin mo ang pagkakataong malungkot siya. Marami ang nagsabi sa akin na madaling paibigin ang isang tao kapag wala sa normal ang tibok ng puso. Humagikhik ito. At abnormal ngayon ang heartbeat ni Christoph dahil sa nangyari. Laman ang kanyang isip ang sinabi ni Sheila hanggang sa makauwi siya sa bahay. Nagtatalo ang kanyang isip kung susundin niya ang payo nito. Nasa terrace siya at tanaw niya si Christoph na nasa hardin at uminom ng alak. Nakita pa niya ng ibalibag nito ang boteng wala ng laman. Tumayo ang binata at natumba. Nataranta siya. Mabilis niyang tinalunton ang hagdan pababa sa pagmamadaling masaklolohan ang binata. Patakbo niyang tinungo ang katapat na bahay. Bukas ang gate kaya malaya siyang nakapasok. Christoph! Sigaw niya nang makitang duguan ang ulo nito. Tinawag niya si Josh at ang katulong na si Aling Pasing ngunit wala ang mga ito. Lasing na si Christoph at hindi na kayang buhatin ang katawan. Pilit na itinayo ni Scarlett ang binata at saka dinala sa sala. Naglakas loob na siyang makialam sa kusina. Nagpakulo siya ng tubig at isinalin niya iyon sa maliit na palanggana at saka hinaluan ng malamig. Nangahas siyang pumasok sa kwarto nito at kumuha ng bimpo. Buong ingat niyang pinunasan ang mukha at magkabilang braso nito. Pagkatapos ay sa kanya ginamot ang sugat nito sa ulo. Kath, sambit nito habang nakapikit ang mga mata. Ginagap nito ang kanang palad niya at saka dinala sa mga labi nito at hinagkan. I love you, Kath. Parang piniga ang kanyang puso. Hindi niya napigilan ang tahimik na pagluha. Kalimutan mo na siya, Christoph. Ako na lang ang mahalin mo, nais niya iyong sabihin, ngunit sinarili na lamang niya dahil baka lalo lamang siyang masaktan sa isasagot nito. Scarlett. Napaigtad siya nang marinig ang tinig na iyon. Namumutla siyang tumingin sa may pintuan. Nakatayo roon si Josh at nakasimangot na nakatingin sa kanya. Ang ginagawa mo rito? Ninenerbyos siyang nagpaliwanag. Hindi kita pasasalamatan sa ginawa mo, anito sa galit na tinig. Dahil kasalanan ng kuya mo kung bakit naging miserable ang buhay ng kapatid ko. Dugtong pa nito. Ipinatong ni Josh sa mesita ang mga dala nitong supot at saka siya hinawakan sa braso. Umalis ka na at ayokong makita ang pagmumukha mo. Umuwi siya na baon ang matinding sama ng loob. Buong magdamag siyang hindi nakatulog dahil sa kaiyak. Umalis ang katulong namin dahil natakot kay kuya na laging nagwawala, Scarlett, sabi ni Josh nang puntahan siya nito kinabukasan. At dahil kasalanan ng kapatid mo ang lahat ng ito ay dapat lamang na maapektuhan ka sa mga nangyari. Ikaw ang pumalit sa pwesto ni Aling Pasing. Ang akala niya ay ayaw siya nitong makita. Ngunit kusa naman itong lumapit sa kanya. Gagawin mo akong maid. Gulat na reaksyon niya. Hindi niya malaman kung matutuwa o magagalit. Oo, kaagad na sagot nito. At huwag ka nang tumanggi dahil hindi ka naman mayaman. Palagay ko nga ay wala ka nang kinakain ngayon dahil wala na ang kuya mo. Naikuyom niya ang magkabilang palad dahil sa insultong narinig. Magligpit ka na ng mga gamit mo, nag-uutos na sabi ni Josh. Ikandado mo itong bahay. Hindi ako titira sa inyo, sabi niya na pigil ang inis sa tinig. Pupunta na lang ako diyan araw-araw para pagsilbihan kayong magkapatid. Pero kapag may pasok na ay kumuha na kayo ng ibang katulong. Mag-aaral ka? Nang uuyam nitong tanong. At saan ka naman kukuha ng panggastos mo, Aber? May naipon siyang pera at gagamitin niya iyon. Iyon ang perang allowance niya simula pa noong nasa grade 1 pa lamang siya. Alam iyon ng kuya niya kaya malakas ang loob nitong iwan siya. Kung sa bagay ay sobra na ang pagsasakripisyong ginawa nito para sa kanya. Tigil ito sa pag-aaral dahil ito ang naghahanap buhay para sa kanilang magkapatid. May pera ako, taas noon niyang sagot.
Sapat yon para makapagtapos ako ng college. Siguro ay si Kath ang nagbigay sa'yo. Malaki ang perang nahutot niya sa kuya ko. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Nasapo niya ang ulo nang maramdaman ang pagkirot niyon. Bigyan mo muna ako ng ilang oras para makatulog. Wala pa akong tulog mula kagabi. Sige. Baka isipin mo naman na masyado akong malupit. Tumalikod na ito, anong ginagawa mo rito? Nagulat si Scarlett nang marinig ang tinig ni Kristoff mula sa kanyang likuran. Nabitiwan tuloy niya ang hinuhugasang baso at nahulog iyon sa kanyang paanan. Nabasag iyon at nasugatan ang paa niya. Kinuha ako ni Josh na maid niyo habang hindi papasukan. Yumuko siya at dinampot isa ang mga bubog. Hindi niya pansin ang dumudugong paa. Walang sabi-sabing iniwan siya nito. Bagay na nagdulot ng kirot sa kanyang puso. Ni hindi man lamang nito pinansin ang sugat niya. Ngunit nagbalik ito na may dala ng alkohol at bulak. Ginamot nito ang sugat niya. Nakagat niya ang ibabang labi dahil sa kapipigil na huwag mapasigaw. Sumulat ba sa iyo ang kuya mo? Tanong nito sa kanya matapos siyang gamutin. Hindi. Ni tumawag ay hindi niya naisipang gawin, anya na gustong iparating dito ang simpatya rito. Madilim ang mukhang iniwan siya nito. Malungkot na ipinagpatuloy niya ang paghuhugas. Pagkatapos ay naglinis siya sa sala. Marmol ang sahig at map ang ginamit niya. Sumakit tuloy ang kanyang mga braso at kamay nang makatapos. At dahil napagod siya, saglit muna siyang nagpahinga. Ipinikit niya ang mga mata. Hoy, ano bang ginagawa mo riyan, Scarlett? Bakit ka natutulog? Gulat na napadilat siya. Mula sa hardin ay pumasok si Josh nang hindi niya namalayan. Galing ito sa pag-ehersisyo, kaya pawisan. Naka-shorts lang ito at walang pang-itaas na damit. May tali pa itong puting panyo sa ulo. Hindi ako natutulog, nagpapahinga lang ako sandali. Napagod na kasi ako eh. Umupo ito sa single sofa na nasa tapat niya. Pakikuha mo naman ako ng towel sa kwarto ko, utos nito. Sumunod naman siya kaagad kahit nainis. Nalukot ang kanyang mukha nang makita ang maraming kalat sa kwarto nito. Nagrambulan ang mga damit nito sa loob ng kabinet. Matagal bago pa siya nakakuha ng towel. Bakit ba ang tagal mo? Reklamo nito nang magbalik siya. Ano ba ang ginagawa mo sa aking silid, natutulog? Nagrambulan ang mga damit mo kaya ako natagalan, inis niyang sagot. O, kunin mo na tong towel mo. Hindi nito kinuha ang towel. Sa halip ay tumayo itong patalikod sa kanya. Pakipunasan ang likod ko. Napakasenorito mo naman, ngit-ngit na wika niya, ngunit wala naman siyang magawa kundi sumunod sa utos nito. Ipagtimpla mo ako ng juice, utos na naman nito matapos niyang punasan ang likod. Matapos niyang gawin ang utos nito, ay may naisipan na naman itong ipagawa sa kanya. Ipinalinis nito ang sariling kwarto. Halatang ayaw siya nitong pagpahingahin. Kapag tapos ka nang maglinis dyan ay iyong kwarto naman ni Kuya Kristoff ang linisin mo, nangingiting sabi pa nito na halatang natutuwa sa nakikitang ayos niya. Pawisan siya at magulo ang buhok. May mga dumi pa sa mukha niya. Oh, senorito. Sarkastiko ang dating ng tono niya. Pakiwari niya ay isa itong hari kung magmando. Napakayabang ng dating nito habang nakatayo sa pintuan at nagbabantay sa kanya. 2:00 na ng tanghali nang matapos niya ang paglilinis sa kwarto nito. Ihanda mo na ang mesa, utos na naman nito. Namumukol ang lalamunan nito sa kapipigil na huwag bumulalas ng tawa. Alam niyang nag-i-enjoy ito sa ginagawang pagpapahirap sa kanya. Sunod lang siya ng sunod sa mga utos nito. Tutal naman ay may kapalit naman iyong kaligayahan, ang makita si Kristoff. Matapos may handa ang mesa, ay kinatok na niya si Kristoff sa silid nito. Bakit? Walang kangiting-ngiting tanong nito nang pagbuksan siya ng pinto. Maliit lang ang awang niyon, ngunit nasilip ni Scarlett na masyadong makalat ang silid nito. Daig pa niyon ang dinaanan ng bagyo. Nakahanda na ang mesa, anyang ngumiti kahit nakasimangot ang kaharap. Hindi ako nagugutom. Pagkasabi niyon ay mabilis na nitong isinara ang pinto. Muli siyang kumatok. Kailangang pilitin niya itong kumain dahil hindi ito nag-almusal kaninang umaga. Bakit ba ang kulit mo? Asik nito na nagsalubong ang mga kilay nang muli siyang pagbuksan. Si concern lang ako sa'yo, mahina niyang sabi.
Hindi ko kailangan ang concern mo, Scarlett. Matanda na ako at kaya kong pangalagaan ang aking sarili. Muli siya nitong pinagsarhan. Nasaan na ang kuya? Tanong ni Josh nang magbalik siya sa dining room. Ayaw niyang kumain, malungkot niyang sagot. Nakita mo na kung paanong sinira ng kuya mo ang buhay ng kapatid ko. Nagtagis ang mga bagang nito. Bigla itong tumayo at hinawakan siya sa braso. Sisirain ko rin ang buhay mo kung paanong sinira ng kapatid mo ang buhay ng kuya ko. Ano ang ibig mong sabihin? Sumikdo ang dibdib niya. Nakatitig siya sa kamay nitong nakahawak pa rin sa braso niya. Just wait and see, anito at patulak siyang binitiwan. Baka isipin mo namang masyado akong malupit sa'yo. Sit down and join me. Mamaya na lang ako kakain, tanggi niya at saka akmang tatalikod. Ngunit maagap siya nitong nahawakan sa buhok. Ano ba? Singhal niya nang hindi na nakatiis. Naubos na ang pasensya niya. Walang karapatan ang taong ito para tratuhin siya ng ganoon. Hinarap niya ito at saka sinampal. Sa susunod kapag sinaktan mo pa ako ay magkakasubukan na tayo. Nagtagis ang mga bagang nito habang hawak ang namumulang pisngi. Walang salitang iniwan ito ni Scarlett. Umuwi siya sa kanilang bahay at doon umiyak. Makaraan ng ilang sandali ay pinuntahan siya ni Josh. I'm sorry, Scarlett, anito sa marahang tinig. Hindi ko dapat sa'yo ibunton ang galit ko sa kuya mo. I hope na intindihan mo ako kanina, nabigla lang ako. Hindi siya nagsalita. Nakatitig lang siya sa mukha nito. Masyado nang napapabayaan ni kuya ang negosyo namin at natatakot akong baka bumagsak ang kabuhayan namin. Hindi lang iyon, may isa pa akong higit na ikinakatakot, Scarlett. Humugot ito ng malalim na hininga. Baka maisipan ni kuya na wakasan na ang kanyang buhay. Inatake siya ng nerbiyos sa kaisipang iyon. Hindi niya alam kung paanong patatawarin ang kapatid kapag nangyari iyon. Do us a favor, Scarlett. Nakikiusap ang mga mata ni Josh. Stay at home permanently. Tulungan mong makarecover si kuya. Ikaw lang at wala nang ibang makakatulong sa kanya. Unti-unti namang naglubag ang kalooban niya. Tara na sa bahay. Kulitin mo ng kulitin si kuya para kumain. Inakbayan siya nito. Hindi siya nagalit. Sa halip ay lihim siyang natuwa dahil mukhang magiging magkaibigan sila ng kaaway niyang mortal. May lakad ako, Scarlett. Dadalaw ako sa factory namin. Please, kindly take good care of my brother, bilin nito bago malis. Nang mapag-isa ay napangiti siya. Kahit papaano ay nakadama siya ng tuwa sa ipinakita ni Josh. Pinuntahan niya ang kwarto ni Christoph at kumatok ng sunod-sunod. Bumukas ang pinto at sumungaw ang mukha nito na halos hindi na maiguhit dahil sa sobrang pagkakalukot. Ano naman ang kailangan mo? Hindi nito itinago ang pagkainis. Kailangang kumain ka, anya sa matatag na tinig. Nag-aalala na ng todo sa'yo si Josh. For pity's sake, Christoph. Maawa ka naman sa kapatid mo. Para sa kanya pala ang pangungulit mo at hindi sa akin, anitong tila lalong nainis. Gusto niyang isiping nagsiselos ito, ngunit ayaw niyang mag-ilusyon. Iisang babae lang ang mahal nito at iyon ay si Kath. Hindi mo dapat sirain ang buhay mo nang dahil lamang sa isang babae, pag-iiba niya sa usapan. I love her. Malakas nitong sabi. Matagal ang aming relasyon at hindi gan kadaling itapon ang lahat. Pero ayaw na niya sa'yo. Hindi niya alam kung saan siya nakakuha ng lakas ng loob para magsalita ng ganoon. Dahil sa kapatid mo. Nagtagis ang mga bagang nito. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Hindi lang si kuya ang may kasalanan. May kasalanan din si Kath. Mas malaking shut up. Putol nito sa iba pa sana niyang naisasabihin. Get out of my sight at huwag mo na uli akong istorbohin. Hindi ko alam na duwag ka pala. Nang dahil lang sa isang babaeng manloloko ay nagkaganyan ka na, anya bago ito iniwan. Nagtungo siya sa hardin at naupo sa garden set. Inis na inis siya kay Christoph dahil ayaw nitong lumaban. Makalipas ang ilang sandali ay lumapit sa kanya si Christoph na may dalang alak. Tinunggal lang nito ang bote, hindi gumamit ng baso. Sige, uminom ka ng uminom hanggang sa magkasakit ka. Sabi niya na nagsisikip ang dibdib dahil sa matinding sama ng loob. Hindi ito nagsalita. Patuloy lang ito sa pag-inom.
Bigla siyang tumayo at inagaw ang bote ng alak. Walang babalang ibinalibag niya iyon. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari at ayaw mo akong tigilan? Tinitigan siya nito sa mga mata. Buhay ko to, Scarlett. Walang sinumang makakapigil sa akin anuman ang gusto kong gawin. At ikaw, wala ka ni katiting na karapatan para panghimasukan ang buhay ko. Meron, dahil mahal kita, lakas loob na sabi niya. Nagulat pa siya kung saan siya nakakuha ng lakas ng loob upang isiwalat ang nilalaman ng kanyang puso. Ngunit tinawanan lamang siya nito. Hindi mo alam kung ano ang tunay na kahulugan ng sinasabi mong yan. Scarlett, you're too young to understand. I'm serious about my feelings. Mahal kita at yan ang totoo. Stop saying that, Scarlett, at baka magsisi ka lang. Pagkasabi niyon ay iniwan na siya nito. Hindi maintindihan ni Christoph ang sarili kung bakit gusto niyang mapangiti sa tuwing maalala ang sinabi ni Scarlett na mahal siya nito. For pity's sake. Halos anak kung ituring niya ito noong maliit pa ito dahil sa layo ng agwat ng kanilang mga edad. Pagkatapos ngayon ay malalaman niyang may gusto pala ito sa kanya. Silly girl. Bulalas niya. Pagkuhan ay bigla siyang natigilan ng maisip na maaari niyang gamitin ito para makaganti kay Mark. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Scarlett nang datnan sa kusina si Christoph na nagluluto. Basa ang buhok nito at halatang bagong paligo. Fresh na fresh itong tingnan at parang kay sarap yakapin. Ano kaya ang pakiramdam kapag niyakap niya ako? Ang naglalaro sa pilya niyang isipan. Sinaway niya ang sarili sa pag-iisip ng ganoon. Kay aga-aga ay mali siya na kaagad ang laman ng kanyang utak. Good morning. Masiglang bati nito sa kanya nang malingunan siya. Good morning din, nagkakandautal niyang tugon. Bakit ikaw ang nagluluto riyan? Trabaho ko yan. Huwag mo ngang ituring na katulong ang sarili mo rito at hindi bagay sa'yo, anitong formal ang pagkakatingin sa kanya. Pupunta ako mamaya sa agency para kumuha ng katulong. Hindi malaman ni Scarlett kung matutuwa o malulungkot sa narinig. Kapag may katulong na, hindi na rin siya kailangan sa bahay na yon. Pwede ka pa ring magstay rito kahit kailan mo gusto, sabi ni Christoph na tila nabasa ang laman ng kanyang isip. Pinatay nito ang stove at saka lumapit sa kanya. Hinawakan siya nito sa baba. Am I cute, Scarlett? Parang kailan lang ay ang bata-bata mo pa. Pero ngayon ay dalaga ka na at marunong nang ma-in-love. Unti-unting bumaba ang mukha nito sa mukha niya. Nagpanik ang kanyang kalooban. Mariin niyang naipikit ang mga mata. Hinintay ni Scarlett na maglapat ang mga labi nila ni Christoph, ngunit hindi iyon nangyari. Nakadama siya ng pagkapahiya ng magdilat ng mga mata at makitang nakangiting nakatitig sa kanya ito. Nanunudyo ang mga mata nito. Maliligo muna ako, anyang hindi pa rin napalis ang pagkapahiyang naramdaman. Malalaki ang mga hakbang na bumalik siya sa guest room na kanyang inookupa. Nang mga sandaling iyon ay nagtatalo ang isipan ni Christoph sa gusto nitong mangyari. Kahit katiting ay wala itong nararamdamang mali siya para kay Scarlett. She was like a sister to him. At hanggang doon na lang iyon. Mabuti na lang at hindi ka pinatulan ni Christoph kung nagkataon ay nakakahiya ka, Scarlett. Pahahalik ka sa taong hindi mo boyfriend. Ano ka, baliw? Pinapagalitan niya ang kanyang sarili. Pumasok siya sa banyo at lumublob sa bathtub. Gusto niyang pawiin sa pamamagitan ng tubig ang hiyang hanggang sa mga sandaling iyon ay kanya pa ring nararamdaman. Sinasabi ko na nga ba't si Scarlett ang makakatulong sa'yo para makarecover ka, nakangiting sabi ni Josh nang dumulog sa mesa. Tila hindi matatawaran ang sayang nararamdaman nito. Napakunot noo si Christoph. Nagtatanong ang mga matang tinitigan niya ang kapatid. Come on. Kuya. Maganda si Scarlett at kaakit-akit. Hindi ako maniniwala sa'yo kung sasabihin mong hindi ka nabihag sa kagandahan niya. I know she's the reason kung bakit nagkaroon ka uli ng sigla. God, Josh. Wala akong mali siyang nararamdaman sa kanya. Isa pa'y masyado kaming alangan para sa isa't isa. Ikaw ang nababagay sa kanya. Bumalatay ang galit sa mukha nito sa tinuran niya. You know I don't like women, kuya. Pinagtaksilan ng kanilang ina ang papa nila at sa sobrang sama ng loob ay nagpakamatay ang huli. Iyon ang dahilan kung bakit suklam na suklam ito sa mga babae. Kahit sinaktan ako ng isang babae ay hindi pa rin ako nadala, Josh.
Nakahanda pa rin akong umibig sa ikalawang pagkakataon. Matapat na sabi niya rito. Go on, sabi nito na hindi pa rin napalis ang puot na nakaguhit sa mukha. Pero siguraduhin mo lang na hindi na mauulit ang nangyari. Actually, matatag akong tao, Josh. Masyado lang akong nasaktan dahil ang taong itinuturing kong best friend ay siya pang umahas sa akin. Kung gusto mong gantihan si Mark ay gamitin mo ang kapatid niya, sabi nito na halatang walang pakialam sa damdamin ng mga babae. Paibigin mo si Scarlett at kapag naramdaman mong hindi na niya kayang mabuhay nang wala ka, saka mo hiwalayan. I can't do that, iling niya. At sa kanya tinawag si Scarlett para kumain. Ngunit hindi ito sumabay sa kanila. May palagay siyang iyon ay dahil sa nahihiya pa rin ito sa nangyari kanina. Maraming salamat sa iyo, Scarlett, nakangiting sabi ni Josh nang lumapit ito sa kanya. Nang dahil sa iyo ay nakarecover ang kuya. Wala naman akong nagawa, siya ang tumulong sa sarili niya. Nagkakamali ka, Scarlett. May gusto sa iyo si kuya. Nang dahil sa iyo ay nagbalik ang kanyang sigla. Formal na formal ang mukha nito habang nagsasalita kaya parang gusto nang maniwala ng kanyang puso. Sana ay hindi mabigo sa iyo ang kapatid ko, dugtong pa nito bago siya nito iniwan. Kinilig siya ng mapag-isa. Hindi niya napigilan ang sariling huwag umasa. May dalang pasalubong si Christoph para sa kanya nang umuwi ito, stuffed toy at chocolates. Dahil doon ay naniniwala na ang kanyang puso na kaya nito yon ginawa ay dahil may pagtingin ito sa kanya. Bukas ay darating na ang kinuha kong maid, Scarlett. Dalaga ang pinili ko para naman maka-vibes mo. Wow! Kay sarap ng kanyang pakiramdam sa kaisipang siya ang iniintindi nito. Nakita mo na kung gaano ka-concern sa'yo si kuya. Tudyo sa kanya ni Josh na sinundan siya sa guest room. He really cares, Scarlett. Ibig lang sabihin yon ay talagang mahal ka niya. Ganon ba kadaling kalimutan ang pag-ibig niya kay Kath? Bigla siyang nakadama ng pag-aalinlangan nang maalala ang babaeng iyon. Nawawala ang pag-ibig kapag sinaktan ka ng taong mahal mo, Scarlett, seryosong wika nito na animo eksperto pagdating sa pag-ibig. Pinaniwalaan niya ang sinabi ni Josh. Ang puso niya ay punong-puno ng pag-asa na mahal siya ni Christoph. Nagising si Scarlett nang marinig ang pagkabulasaw ng tubig sa swimming pool. Bumangon siya at dumungaw sa bintana. Kinilig siya nang makitang nasa tubig si Christoph. Tila wala itong kapagurang nagpabalik-balik sa paglangoy. Hating gabi na yon, kaya nakasuot lang ito ng briefs sa pag-aakalang tulog na ang mga kasambahay. Ang macho niya. Kinilig siya at hindi halos kumukurap sa katitingin sa binata. Tumingala ito at ngumiti nang makita siya. Do you want to join me? Hindi na siya nag-isip pa. Kaagad siyang nagsuot ng swimsuit at saka pinatungan ng lagpas, tuhod na roba. Dumaan muna siya sa kusina at nagtimpla ng juice para sa kanilang dalawa. Nang titigan siya ni Christoph mula ulo hanggang paa, inisip niyang isa siyang desirable woman. Ipinatong niya sa mesa ang 2 baso ng juice at saka hinubad ang roba. Palihim niyang sinulyapan ang binatang nakatitig pa rin sa kanya. Nahiling niyang sana ay nagustuhan ng mga mata nito ang nakikita. Kinuha niya ang 1 baso ng juice at saka lumapit sa gilid ng pool. Iniabot niya iyon dito. Thanks. Ngumiti naman ito nang matamis nang tanggapin ang baso. Humihiyaw sa tuwa ang puso niya sa simpleng ngiting kanyang nasilayan. Come on, mag-swimming na tayo. Hinawakan siya nito sa magkabilang paa. Napatili siya dahil sa tila libong boltahe ng kuryenteng sumigid sa kanyang laman. Na out of balance siya at pataob na bumagsak sa tubig. Kung ibang tao lang ang gumawa niyon sa kanya, ay malamang na nagalit na siya dahil nakainom siya ng maraming tubig. Ngunit dahil nga si Christoph ang gumawa niyon sa kanya, ay kaya niyang pagpasensyahan. Hey, are you okay? Nag-aalalang tanong nito nang nahihirapan siyang huminga. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat at nyugyog. Nagkadikit ang kanilang mga dibdib. O okay lang ako. Halos magkandautal siya sa pagsasalita. Umatras siya sa pag-aalalang baka marinig nito ang malakas na pagtambol ng kanyang dibdib. Mahigit 1 oras din silang nagpakasawa sa pag-swimming. Punong-puno ng ligaya ang puso niya ng mga sandaling iyon sa pag-aakalang nalimot na nito si Kath at siya na ang mahal nito. Naikurap ni Scarlett ang mga mata nang masalubong ang liwanag ng araw na lumusot sa bintana.
Otomatikong lumipad ang kanyang tingin sa wall clock at napabalikwas ng bangon dahil 9:00 na ng umaga. Dapat ay kaninang 6:00 pa siya nagising upang ipagluto ang magkapatid. Nadismaya siya sa kaisipang baka pumasok na sa opisina si Christoph. Lumabas siya ng silid at tumuloy sa kusina. Naabutan niya roon si Josh na kumakain habang nagbabasa ng diaryo. Si Christoph. Umalis na, sagot nito na tumingala sa kanya. Hindi ka na niya ginising dahil ayaw niyang maistorbo ang tulog mo. Bakasang mali siya sa tono nito. Siya ang nagluto para sa ating tatlo. Hindi niya napigilan ang mapangiti dahil sa kaligayahang sumasa puso. Tell me, Scarlett, may gusto ka ba sa kapatid ko? Prangkang tanong ni Josh na ikinapamula ng mukha niya. I love him, gusto sana niyang isagot ngunit sinarili na lamang niya. Can I take your silence as a confirmation? Anito na nanunudyo ang mga mata. Hindi mo dapat itanong sa akin yan, nahihiyang sabi niya. Mahal ko si Kuya Christoph at ayokong muli siyang masaktan, seryosong seryoso ang mukha nito. Please, Scarlett, huwag mo siyang saktan. Makakaasa ka, seryoso rin niyang tugon. Masiglang masigla si Scarlett ng araw na yon. Madali niyang nagawa ang mga trabaho at hindi siya nakaramdam ng pagod. Ganoon pala ang umiibig, napapadali ang mga gawain. Tanghali nang umuwi si Christoph na may kasamang katulong. May itsura ang maid kahit na maitim. Tinulungan niya sa mga gawain ang bagong maid na si Melay. Ang sabi ni Sir Christoph ay kapatid ka raw ng best friend niya at sa kanya ka ipinagbilin. Nasaan ba kasi ang kapatid mo, Scarlett? Tanong nito habang naglalagay ng labahan sa washing machine. Huwag na muna nating pag-usapan ang tungkol sa kapatid ko, malungkot niyang wika na hindi malaman kung ano ang dapat niyang maramdaman sa narinig. Sige, iba na lang ang pag-usapan natin. Tungkol na lang sa magkapatid na binata, kinikilig nitong sabi. May girlfriend na ba si Sir Christoph? May ka-live-in siya dati, pero iniwan siya. Bakit super gwapo naman si Sir Christoph, Ewan ko. Nagkibit balikat siya. Alam mo, crush na crush ko si Sir Christoph. Huwag mong sabihin sa kanya, ha? Hindi siya nakasagot. Kinamuhian niya ang sarili dahil kaagad siyang nakadama ng selos at pangamba. Silly, masyado naman siyang insecure samantalang kahit saang anggulo tingnan ay mas nakahigit siya kay Melay. Matagal ka na bang kinupop ni Sir Christoph dito, Scarlett? Ayaw talaga itong tumigil sa katatanong. Bago lang, sagot niyang hindi na itinama ang tunay na sitwasyon. Hindi ka ba nagkakagusto kay Sir Christoph? Hindi siya nakaimik. Pinamulahan siya ng mukha. Uy! Nagbablush ka. Siguro ay may gusto ka nga sa kanya, ano? Tukso ni Melay. Nakadama siya ng inis dito kaya iniwan na niya ito sa laundry. Nagpunta na lang siya sa sala, nagpunas ng mga bintana at figurines. Lumabas si Josh sa kwarto nito at lumapit sa kanya. Hawak-hawak nito ang wireless phone. Tumawag si Kuya. Ang sabi maghanda ka raw ng damit para isuot mamayang gabi. May dadaluhan kasi siyang party at isasama kanya. Nangislap ang mga mata niya sa narinig. Ngayon pa lang ay gusto na niyang magbihis. Okay na ba itong damit ko? Tanong ni Scarlett kay Melay na nasa likuran niya at matamang nakatitig sa refleksyon niya sa salamin. Bestidang itim ang suot niya na lalong nagpatingkad sa kanyang kaputyan. Ang ganda-ganda mo. Bulalas nito na halos hindi na kumurap. Lalo ka sigurong gaganda kapag naging ganap na dalaga ka na. Dalaga na naman talaga ako, 16 ka pa lang. Hindi pa dalaga ang tawag dyan. Ayaw niyang isiping hindi pa siya dalaga dahil magiging alangan siya para kay Christoph. Alam mo, hindi si Sir Christoph ang bagay sa'yo, Scarlett. Kami ang bagay. Humagikik pa ito. Dapat ay si Josh ang sayo. Nagtaas siya ng kilay sa narinig. Kahit minsan ay hindi siya nagkaroon ng interes kay Josh. Hindi niya ma-imagine kung paanong ma-in-love sa lalaking dati niyang mortal na kaaway. Kung hindi nga lang bumait sa kanya ito ay never na niya itong papansinin. Scarlett, uli lang lubos ka na ba? Pag-ibang paksa ni Melay. Para itong tanga na kung ano lang ang maisip ay siyang sinasabi. Siguro. Hindi siya sigurado. Napalitan ng lungkot ang siglang kanyang nararamdaman. Bakit hindi ka sigurado? Usisan ito sa kanya.
Kung may konsiderasyon ito ay dapat na manahimik na lamang. Namatay ang parents ko when I was 6 years old, nadisgrasya sila. Abnormal ang pintig ng puso ni Scarlett habang hinihintay ang pagdating ni Christoph sa Hardin. Nag-o-overthink siya sa mga posibleng maganap sa party na kanilang pupuntahan. Tiyak niyang siya ang magiging center of attention dahil kasama niya ito. Kaagad siyang tumayo nang dumating ang kotse ng binata. Nagulat pa ito nang sumalubong siya. Ready na ako, nakangiting sabi niya. Ngumiti ito at hinagod siya ng tingin. You look great. Bulalas nito. Pakiramdam niya ay tumaba ang kanyang puso at gusto niyang tumalon sa tuwa. Siya na nga ba ang kapalit ni Kath? Tanong ng isang lalaking pilyo kung ngumiti kay Christoph. Sinalubong kaagad sila nito. Ngumiti ang binata at saka tumango. Bagay na nagdulot ng labis na kaligayahan sa puso ni Scarlett. Ang swerte mo, Per. Titig na titig ang lalaki sa mukha niya. Nakadama siya ng pagkaasiwa. Kumapit siya ng mahigpit sa braso ni Christoph. Scarlett, meet Eric, siya ang birthday celebrant. Eric, she's Scarlett. Hi, Eric. Happy birthday. Inilahad niya ang kamay at kagad naman iyong sinalo ng lalaki. Wala ka bang kambal? Birong tanong ni Eric na hindi inaalis ang mga mata sa mukha niya. Christoph, talagang ang swerte-swerte mo, baling nito sa binata na ngumiti lang kahit halatang nakukulitan na. Kung hindi pa tinawag ng isang seksing babae si Eric ay hindi pa nito bibitiwan ang kamay niya. Excuse muna sa inyong dalawa. Help yourself and enjoy the party. Pasensya ka na't sinakyan ko ang maling akala ni Eric. Baling ni Christoph sa kanya nang makaalis ang lalaking tinutukoy. Playboy kasi yon at mukhang gusto kang diskartehan. You can't fool me, Christoph. I know you love me, anya sa isip. Walang kasing ligaya ang nadarama niya dahil sa paniniwalang iyon. Pumwesto sila ni Christoph sa pandalawahang mesa. Ilan sa mga naroroon ay nakatingin sa kanila. Ang ilan ay nagbubulungan at halata ang mga nang intrigang titig. Ang bilis namang nakalimutan ni Christoph si Kath. Tingnan mo't may nakuha kaagad na kapalit. Nahagip iyon ang tainga niya at napatitig siya sa mukha ng binata. Labis ang katuwaan niya dahil wala siyang nakikitang lungkot sa mga mata nito. Natitiyak niya sa sariling namatay na ang pag-ibig nito kay Kath at ngayon ay siya na ang nakalugar sa puso nito. Oh, Christoph, you just don't know kung gaano ako kaligaya sa gabing ito. Matapos kumain ay isinayaw siya nito. Sa kanila nakasentro ang tingin ng karamihan. At nagdulot iyon ng ligaya sa kanyang puso. She's very proud dahil kasayaw niya ang lalaking matagal na niyang iniibig. Lahat ng magagandang ipinakita ni Christoph sa kanya ay binibigyan niya ng kahulugan. Babalik na ako sa bahay, Christoph, paalam niya na ang nasa isip ay pipigilan siya nito. Bakit ka pa uwi? Dito ka na lang. Mahirap ang nag-iisa. Baka may lukulukong makaisip na pasukin ka at gawa ng masama. Pero, baka kasi kung ano ang isipin ng mga nakakaalam na dito ako sa iyo nakatira. Huwag mong intindihin ang iisipin ng ibang tao. Ang alalahanin mo ay ang iyong sarili. Babae ka at maganda, hindi ka dapat nag-iisa. Talagang mahal niya ako, sabi ng kanyang isip. Nagdesisyon siyang sa bahay na nga lang nito titira upang lagi niya itong makita. Paminsan-minsan ay dadalawin na lamang niya ang kanyang bahay upang linisan. Patuloy sa pagtakbo ang mga araw na nakatanim na sa isip niya na talagang mahal siya ni Christoph. Hindi na niya kailangang marinig mula sa mga labi nito na mahal siya dahil naipakita na yon nito sa gawa. Sobra ang pagkikare nito sa kanya. Inaalala siya nitong lagi. Tuwing umuwi ito ay lagi itong may dalang pasalubong para sa kanya. Kapag naman nagpunta siya sa kanyang bahay upang maglinis ay pinapasamahan siya nito kay Melay. Ayaw nitong makitang napapagod siya at nahihirapan. Sabi sa akin no ng katulong ni Emores Valencia ay itinanan daw ng kapatid mo ang ka-live-in ni Sir Christoph. Totoo ba yon, Scarlett? Biglang tanong ni Melay habang nagwawalis ito sa sala. Siya naman ay nagpupunas ng bintana. Totoo, pero wala na sa isip ni Christoph ang nangyaring yon. Nakalimutan na niya iyon. Hindi ako naniniwalang ganun lang kadaling makalimutan ni Sir Christoph ang lahat. Alam mo, Scarlett, may kutob akong gusto kang gamitin ni Sir Christoph para makaganti sa kuya mo. Tinakpan niya ang kanyang magkabilang tainga at saka pumikit.
Oh, no, hindi yan magagawa ni Christoph. He loves me, you know. Nakita mo naman kung gaano ako kahalaga para sa kanya. Mas inaalala pa nga niya ako kaysa kay Josh. Iyan na nga ang nakakatakot eh. Tumigil ito sa ginagawa. Hinuhuli ni Sir Christoph ang loob mo. Pinapaibig ka niya, Scarlett. Pagkatapos ng lahat ay alam kong luha mo ang kapalit. Hindi yan magagawa ni Christoph. Kilala ko siya simula pa noon nang maliit pa ako. Mabuti siyang tao, pagtatanggol niya sa binata. Nako, sobra na siguro ang pagka-in love mo kay Sir Christoph. Ano, kaya ayaw pumasok sa isip mo ang katotohanan. Sige, bahala ka kung ayaw mong makinig. Pagkasabi niyon ay inis na ipinagpatuloy nito ang ginagawa. Josh, wala ka bang kakaibang napapansin sa mga ikinikilos ni Scarlett? Tanong ni Christoph sa kapatid habang nagpapahangin sila sa terrace ng gabing iyon. Bakit mo na itanong? Masyado kasi akong naging malapit sa kanya. And you know na walang mali siya ang pakikitungo ko sa kanya. Aliw na aliw lang ako sa kanya dahil wala tayong kapatid na babae. But the way she responded ay parang may kasamang mali siya. Then what's the problem kung magkagusto man siya sa'yo? Dapat nga ay matuwa ka. Why should I? Nakita ko na ang babaeng ipapalit ko kay Kath, Josh. At sa pagkakataong ito ay hindi na ako papayag na maulit ang nangyari. Naintindihan ko na ang point mo, kuya. Nag-aalala ka na baka in love sa'yo si Scarlett, right? Oo. At ayokong masaktan ang damdamin niya. May atraso sa'yo ang kapatid niya, kuya. Kapatid lang niya ang may atraso sa akin. Wala siyang kasalanan, putol ni Christoph sa iba pa sanang naisabihin ng kapatid. Tumahimik si Josh, saglit na nag-isip. Please do me a favor, Josh. Ano yun? Sabihin mo sa akin at hindi kita bibigin. Sabihin mo kay Scarlett na may girlfriend na akong iba para hindi siya umasa sa wala sakali mang tama ang kutob ko na may mali siya ang pakikitungo niya sa akin. Gagawin ko, kuya. Tinapik siya nito sa balikat. Kasama ni Christoph ang bago niyang girlfriend sa rest house nila sa Cebu. Kanina pa sila magkatapat na nakaupo sa hardin ngunit wala siyang sinasabing anuman. Nasa malayo ang kanyang tingin at halatang may malalim na iniisip. May napapansin ako sa'yo, Christoph, pukaw ni Jenny sa kanyang pananahimik. Ano yun? Tila nagising siya sa mahabang pagtulog. Parang hindi mo ako mahal, nagtatampong wika nito. Tayong dalawa ang magkasama pero kung saan-saan lumilipad ang isip mo. Iniisip mo pa rin ba yung taksil mong ex-girlfriend? Hindi niya malaman kung ano ang isasagot. Dahil siya man ay hindi tiyak kung ano yung nararamdaman niya. Parang natatakot siyang magmahal ng katulad ng dati. Natatakot siyang mabigo at masaktan na naman. Look, Christoph, hindi ako nag-i-enjoy sa company natin. Minsan ay naiisip kong makipag-break sa'yo but I can't dahil mahal kitang talaga. Pero kung palaging ganito ay baka mapagod ang puso ko at maghanap ako ng ibang pag-ibig. Napabuntong hininga siya. Please don't do that, Jenny. Hindi ko na kayang tumanggap ng isa pang hair touch. Then, baguhin mo ang attitude mo. Please let me feel that you're with me. Look, Christoph, nandito tayo sa napakaromantik na lugar pero Biyernes Santo yang mukha mo. Niyakap niya sa likod ang nobya upang paglubagin ang loob nito. This is all your fault, Mark. Sigaw ng napupuot niyang isip. Kasalanan ng traidor niyang kaibigan kung bakit may takot na siyang nararamdaman sa dibdib para sa pag-ibig. Ay Christoph, can we talk? Nilapitan ni Scarlett ang binata sa garden habang ito ay umiinom ng alak. After few months ay bumalik na naman ito sa pag-inom. At sa tingin niya ay mukhang gusto na naman itong gawing miserable ang buhay. Sure. Ibinaban ito ang hawak na kupita at saka tumayo paharap sa kanya. Galit ka pa ba sa kuya ko? Tanong niyang halos pigilan na ang paghinga dahil sa tindi ng kabang nararamdaman. Matagal bago ito sumagot. Saglit muna itong nag-isip. Pagkuwan ay humugot ito ng malalim na hininga. Hindi ganon kadaling kalimutan ang ginawa niya, Scarlett. Marami akong plano para sa kanya, para kay Kath. Pero lahat ng iyon ay sinira niya ng kapatid mo. Ibig mong sabihin ay mahal mo pa rin si Kath. May ninig sa tinig niyang tanong. Please don't ask me that silly question, Scarlett. Pinaglapat nito ang mga labi at hindi na muling nagsalita.
Bumalik ito sa pagkakaupo at saka muling dinampot ang kupita. Inubos nito ang laman yon. Masama ang loob na iniwan ni Scarlett ang binata. Sinalubong siya ni Josh sa may pintuan ng sala. Bakit ganyan ang hitsura mo? Tanong nito na tila concern sa damdamin niya. I'm so confused, Josh, anyang humawak sa sariling ulo. Bakit? Hindi ko na kasi sigurado kung mahal ako ni Christoph. Napilitan siyang ibulalas ang nagpapagulo sa kanyang isip. Mahal ka niya. Iyan ang isipin mo. Lalaki ako at kapatid ko siya. Alam ko kung ano ang nararamdaman niya. Pero bakit ganon? Mukha na naman siyang problemado. Ikaw ang pinoproblema niya, Scarlett. Mahal ka niya pero wala siyang lakas ng loob upang sabihin sa iyo ang nararamdaman niya. Dahil bata pa at wala pang gaanong karanasan sa mundo, ay kaagad niyang pinaniwalaan ang mga sinabi ni Josh. You mean, ako ang pinoproblema ni Christoph? Nangislap ang kanyang mga mata. Yes, Scarlett. Nahihiya siyang magtapat dahil ang bata-bata mo pa. Natatakot din siyang baka mabigo siya sa'yo. Hindi siya mabibigo sa akin, Josh, dahil mahal na mahal ko siya, matapat niyang wika rito. Napangiti ito sa mga sinabi niya. Napasulyap ito sa kinaroroonan ng kapatid. Kung talagang mahal mo ang kapatid ko ay patunayan mo sa kanya, sulsul pa nito. Paano? Interesadong tanong niya. Magpakita ka ng motibo. Sa isip-isip niya ay naipakita na niya iyon kay Christoph sa pamamagitan ng paghalik sa pisngi nito tuwing umaalis at umuuwi ito sa bahay. Ipinagtitimpla niya ito ng juice o di kaya'y kepe kapag nagpapagabi sa terrace o sa hardin. Pinupunasan niya ang pawis nito tuwing nag-ehersisyo. Ano pa ba ang kulang? Anong klaseng motibo? Bahagya siyang kinabahan ng itanong iyon. Seduce him, diretsong suhestyon nito. O. Bulalas niyang napahawak sa dibdib. Masamang yon. Hindi kita pinipilit na gawin yan. Pinapayuhan lang kita. Pinag-isipan niya ang sinabi ni Josh ng gabing iyon. At kahit ano pa man ang isipin niya ay talagang hindi niya kayang gawin ang ganoon. Sa ibang paraan ko na lang ipapakita ang pag-ibig ko sa kanya, sabi niya sa isip, nalilito si Christoph sa kanyang damdamin. Hindi niya talaga ganoon katiyak kung may kinalaman pa si Kat at Mark sa nangyayari sa kanya ngayon. Hindi niya alam kung ano ang totoong dahilan at hindi niya kayang ipakita kay Jenny ang pagmamahal niya. Biglang pumasok sa kanyang isip si Scarlett. Naisip niyang marahil ay ito ang dahilan kung bakit siya nagkaganoon. Nag-aalala siyang umiibig ito sa kanya, at ayaw niyang may nasasaktan siya kahit na hindi iyon intentional. She's the reason. Iyon ang sabi ng kanyang isip. Maagang nagising si Scarlett kinabukasan. Mas nauna pa siya kay Melay sa kusina. Siya ang nagluto at paborito ni Christoph ang lahat ng kanyang niluto. Matapos makapagluto ay kinatok niya ito sa kwarto nito. Masakit ba ang ulo mo? Tanong niya nang sumungaw ang lukot na mukha nito. Medyo, anito na hinilot ang noo. Bunga ito ng nainom ko kagabi. Gusto mo bang hilutin ko ang noo mo? Lakas loob na sabi niya. Sige. Binigyan na naman niya ng kahulugan ang paglalambing na yon ng binata sa kanya. Huwag mo kasing itago ang nararamdaman mo, Christoph. Masamang yan. Tingnan mo tuloy, sa alak ka tumatakbo. Sinimulan na niya ang paghilot sa noo nito. HMM. Sa tono ng pananalita mo ay mukhang may alam ka tungkol sa damdamin ko, nakangiting sabi nito sabay hawak sa magkabila niyang kamay. Nagkabuhol-buhol ang hininga niya at gusto niyang panginigan ng laman. May sinabi ba sa'yo si Josh? Mataman siya nitong pinagmasdan. Oo, masigla niyang sagot. Ngumiti uli ito. Mabuti naman at alam mo na ang damdamin ko. From now on ay makakatulog na ako ng mahimbing. Pinisil nito ang magkabila niyang pisngi. Wala na akong problema. Ipinagpalagay niya na yon na ang proposal nito sa kanya. Na nagtapat na ito ng pag-ibig sa kanya, kaya naman napakaligaya niya. Thanks, Josh. Tinapik ni Christoph sa balikat ang kapatid. Kaya lang niya ito kinatok ay para pasalamatan. Thanks. Para saan, kuya? Sa pagsabi mo kay Scarlett tungkol sa damdamin ko. Isang malaking relief para sa akin ang naging reaksyon niya, Josh. She's so happy para sa akin. Wala na palang problema.
Dalhin mo na rito ang girlfriend mo para makilala naming lahat. You told me na isa siyang fashion model. Siguradong maganda ang katawan. Pero ang mukha kaya? She's so pretty, nagmamalaking sabi niya. Hayaan mo't isasama ko rito mamayang hapon. Scarlett, meet Jenny, my girlfriend. Jenny, this is Scarlett. Kinakapatid ko. Naramdaman ni Scarlett ang tila pagkapunit ng kanyang puso dahil sa narinig. Gusto niyang umiyak ngunit sa sobrang sakit na nararamdaman niya ay tila namamanhid siya. It's my pleasure to see you, Scarlett. Inilahad ni Jenny ang kanang palad ngunit hindi niya yon pinansin. Tinalikuran niya ang dalawa. Ano nang nangyari doon? Narinig pa niyang tanong ni Jenny kay Christoph. Hindi na niya narinig ang isinagot ng binata dahil tuloy-tuloy na siyang pumasok sa kwartong inookupa. Dumapa siya sa kama at doon umiyak ng umiyak habang yumuyugyog ang kanyang balikat. Maya-maya'y narinig pa niya ang pagbukas ng pinto. Hindi niya kasi yon inilock. Scarlett, what? Hindi na ituloy ni Christoph ang iba pa sanang nais sabihin nang bigla siyang tumihaya at makita nitong tigmak sa luha ang mga mata niya. Nang uusig ang mga tinging ipinupukol niya rito. Bakit mo ginawa sa akin to? Anong wala akong ginawa sa'yo, naguguluhang sabi nito. Sinaktan mo ako, Christoph, pinaasang mahal mo ako. Bakit mo nagawa sa akin to? Malakas na usig niya. Walang ibang laman ang kanyang puso't isip ng mga sandaling yon kundi ang galit niya rito. God, Scarlett. Wala akong sinabing mahal kita. Ngunit hindi siya nakinig. Umiyak siya ng umiyak at ang pakiramdam niya sa sarili ay aping-api. Manloloko ka, Christoph. Manloloko ka. Pinagsusuntok niya ito sa dibdib. Stop saying that, Scarlett. Baka marinig ka ni Jenny. I'm hearing here, Christoph. Sabay pa silang napalingon ng binata sa pintuan. Nakatayo roon si Jenny, baka sa mukha ang sakit na nararamdaman nito. How could you do this to me? Nang uusig nitong tanong. Ano nang kasalanan ko sa'yo, Christoph? Bakit mo ako niloko? Nilapitan ni Christoph ang nobya. Tangka itong magpapaliwanag ngunit mabilis na tumalikod si Jenny. It's all your fault. Galit na sabi ni Christoph sa kanya. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong pagsira sa relasyon namin ni Jenny. Natakot si Scarlett sa nakitang reaksyon ni Christoph. Sa buong buhay niya ay noon lamang niya nakitang nagalit ng ganoon ang binata. Tingin niya rito ay gusto siyang saktan nito. God, Scarlett, wala kang ipinagkaiba sa kapatid mo. Pareho kayong dalawa. Get out of my house. Dumagundong ang boses nito sa buong kabahayan. Umalis siya sa pamamahay na yon na masamang-masama ang loob. Walang kapantay ang sakit na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. I hate you, Christoph. Sigaw ng isip niya. Buong magdamag siyang nag-iiyak. Kahit ano nang gawin niyang pagpikit ng mga mata, ay ayaw siyang dalawin ng antok. Walang ibang laman ang kanyang isip, kundi si Christoph. Hindi niya akalaing hahantong sa ganoon ang lahat, Josh, I can't understand. Hindi ko alam kung bakit humantong sa ganito ang lahat, daing ni Christoph sa kapatid ng umagang iyon. Buong magdamag siyang hindi nakatulog dahil sa kaiisip kay Jenny. Tinawagan niya ito, ngunit walang sumasagot sa telepono. Pinuntahan din niya ito, ngunit wala ito sa bahay. Sakit lang sa ulo ang babae, kuya. Ikaw kasi, masyado kang seryoso sa pakikipagrelasyon. Hayan tuloy, nasaktan ka na naman. That bitch. Galit na bulalas niya nang kumislap sa kanyang isipan ang mukha ni Scarlett. Hindi ko alam kung ano ang nakain at bigla na lamang nag-complain na pinaasa ko siyang mahal ko siya. May tililing siguro ang babaeng yon. Nagkamali tayo ng pagpapatira sa kanya rito. Binibigyan pala ng mali siya ang mga kabutihang ipinapakita mo sa kanya. She's a real fool. Sinabi ko naman sa kanyang may girlfriend ka na. Hindi ko alam kung ano ang magagawa ko sa kanya kapag hindi kami nagkabalikan ni Jenny. Hindi niya napigilan ang pagtagis ng magkabilang bagang. Ang mabuti pa ay kalimutan mo muna ang mga babae, kuya. Tutal ay hindi ka pa naman lagpas sa kalendaryo. Besides, hindi naghahabol ng edad ang mga lalaki. Hindi sa natatakot akong tumandang binata, Josh. Ang sa akin ay gusto ko yung may mahalin ako at mahal din ako. Masakit ang mabigo. Lalo na kung mauulit.
Alam lang ni Josh na masakit ngunit wala itong ideya kung gaano kalalim ang sugat dahil hindi pa nito naranasang masaktan ng dahil sa pag-ibig. Takot itong magmahal. Minsan ka nang nasaktan at nakaya mo. Walang dahilan para sumuko ka sa ikalawang pagkakataon. Ewan ko, Josh. Pero pakiramdam ko ay ayoko nang mabuhay pa kung ganitong palagi na lamang akong nasasaktan. Malupit ang tadhana sa atin, ayaw tayong tigilan. Sumingit sa isip niya ang itsura ng kanilang ama noong magbigti. At hindi niya ibig na sapitin din ang ganoon. Pinaniwalaan ni Scarlett ang sinabi noon ni Josh na namamatay ang pag-ibig mo sa isang tao kapag sinaktan ka niya, kaya umaasa siya at naghihintay na maglaho ang pag-ibig niya kay Christoph. Ngunit bakit hanggang ngayon ay nasa puso pa rin niya ito? Halos 1 taon na ang nakalipas subalit wala pa ring nagbago sa kanyang damdamin. Tanga ka, Scarlett, dahil patuloy kang umiibig sa lalaking sumugat sa puso mo. Madalas niya iyong sinasabi sa kanyang sarili sa tuwing pumapasok sa isip niya ang larawan ni Christoph. Hindi niya namalayan ang paglapit ni Sheila. Kung di pa siya nito tinapik sa balikat ay hindi pa niya malalaman na nasa tabi na niya ito. Si Christoph na naman ba ang iniisip mo? Tanong nito na sumilip sa hawak niyang libro. Batid nitong hindi niya iyon binabasa. Gaga, basahin mong maigi yan at bibigyan tayo ng exam ni Sir Terror mamaya, tukoy nito sa masungit nilang professor. Sayo na lang ako tatabi mamaya para makapangopya ako sayo, sabi niya sa matamlay na tinig. Ha? Bulalas nito na sinapo ang sariling noo. What's happening to you? Alam mo namang bobo ako at sayo lang umaasa. Nako, lintik talagang pag-ibig yan, pahamak sa buhay. Bumuntong hininga siya at saka tumingin sa labas ng library. Wala ka bang alam na gamot para mamanhid ang puso? Natawa si Sheila sa sinabi niya. Binatukan siya nito. Gaga, ang gamot niyan ay kumain tayo sa kantin, anitong hinaplos ang sariling bilbil. Dapat ay tumulad ka sa akin. Wala akong ibang problema sa buhay, kundi ang mapuno ng pagkain itong tiyan ko. Tumayo ito at saka siya hinila. Halika na sa kantin. Sa pagkain mo na lang ibunton niyang sama ng loob mo. Napapailing si Christoph habang tinatanaw ang katapat na bahay. Gabi na ngunit wala pa si Scarlett. Alam niya dahil patay ang lahat ng ilaw. Kabisado niya ito. Hindi ito nakakatulog kapag madilim. Bakit ba siya mag-aalala sa taong siyang dahilan ng kalungkutan niya ngayon? Nang dahil dito ay nabigo siya sa pag-ibig sa ikalawang pagkakataon. Ngunit hindi niya talaga mapigil ang sariling huwag mag-alala para dito. Normal lang naman niyang maramdaman iyon dahil nag-iisa na lamang ito sa buhay. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Kasalanan niya kapag may nangyaring masama kay Scarlett dahil pinaalis niya ito sa kanila. Sana ay sinubaybayan niya ito. Hindi sa ano pamang dahilan kundi bilang isang taong may malasakit sa kapwa niya tao. Sir, long distance call po para sa inyo. Lumapit sa kanya si Melay at saka iniabot ang receiver. Hello. Hello, Christoph, si Jenny too. Kumusta ka na? Halata sa tono niya ang pananabang. Heto, miss na miss ka. Oh, don't fool me, Jenny. Hindi ako naniniwala sa'yo. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Ang mahalaga ay nagsasabi ako sa'yo ng totoo. Where are you now? Tanong niyang biglang sumigla ang tinig. I'm here in Hong Kong. Matagal na ako rito. Kaya kita tinawagan ay para imbitahang magbakasyon dito. Meron na kasi akong bahay at lupa rito, pagmamalaki nito. Nice to hear that, anyang lalong sumigla ang tinig. Naisip niyang baka sakaling mapunan ang kahungkagang nadarama niya kapag nagpunta siya sa ibang bansa. Oh, ano, kailan ka pupunta rito? Excited na excited ang tinig ni Jenny sa kabilang linya. Sa lalong madaling panahon, kaagad niyang sagot. Bago matapos ang buwan na to ay baka nandyan na ako. Ibibigay ko sa iyo ang address ko rito. May ballpen ka ba riyan? Inutusan niya si Melay na kanina pa nakatulalang nakatingin sa kanya na kumuha ng ballpen at papel. Kaagad naman itong tumalima, nagtatakbo pa. Matulog ka na riyan, Scarlett, sabi ni Sheila na kanina pa nararamdaman ang paglilikot niya sa kama. Hindi siya nagsalita. Maya-maya'y narinig nito ang pagsigok niya. Umiiyak ka ba? Sinilip nito ang kanyang mukha at nakita nitong mugtong-mugto na ang mga mata niya. Bumangon ito at nagsermon.
Ano bang meron ang lalaking yon at hindi mo magawang kalimutan? God, Scarlett, hindi ko ma-imagine ang sarili ko na mababaliw sa isang kasintanda ni Christoph. Ang laki-laki ng age gap niyo ah. Hindi ko rin maintindihan itong puso ko, Sheila. Ginawa ko na ang lahat para kalimutan siya, pero walang nangyari. Lumayo na siya kay Christoph at sa bahay na lang ni Sheila siya nakitira. Ngunit hindi rin pala naging solusyon ang kanyang paglayo. Palagi pa rin sa isip niya si Christoph. Muling humulagpos ang isang hikbi mula sa kanyang mga labi. Nakadama ng labis na pagkaawa si Sheila sa kanya. Naramdaman din ito ang paghihirap ng kalooban niya. Gusto mo bang makialam na ako sa bagay na to? Malumanay na tanong ni Sheila. Halata sa tinig nito ang labis na pagkaawa sa kanya. Marahil ay naramdaman din nito ang paghihirap ng kalooban niya. If you want, tatawagan ko siya. Sasabihin ko sa kanya na hirap ka na. May pride siyang tao, ngunit nakahanda siyang isakripisyo iyon alang-alang sa pag-ibig niya. Sige, pero huwag mo namang masyadong pababain ang sarili ko. Huwag mong sabihin sa kanya na ako ang nag-utos sa'yo. Kinabukasan ay tumawag kaagad si Sheila sa bahay nila Christoph. Nasa tabi naman siya nito nakabangkaba. Scarlett, nasa abroad si Christoph, sabi ni Sheila sa kanya sa matamlay na tinig matapos nitong ibaba ang receiver sa katangan. Ganun ba? Gusto niyang umiyak dahil hirap na siya. Miss na niya ang binata at parang mababaliw siya kapag hindi niya ito nakita. Buong higpit na niyakap ni Jenny si Christoph nang dumating ang binata. Sinalubong siya nito sa airport. Oh, Christoph. Salamat at dumating ka. Akala ko ay bibigin mo na ako. Tuwang-tuwa ito at tila nabunutan ng malaking tinik sa lalamunan. Mukhang tumaba ka ngayon. Ang kalusugan kaagad nito ang napansin niya. Hiyang kasi ako rito sa Hong Kong, anito na humawak sa tiyan. Pero wala pa naman akong bilbil, di ba? I'm still sexy, puri nito sa sarili. Ipinulupot nito ang magkabilang kamay sa baywang niya habang naglalakad sila patungo sa parking area ng paliparan. You know what? Nagsasawa na ako sa karir ko, sabi nito sa malambing na tinig. I want to build a family at ikaw ang gusto kong maging ama ng magiging mga anak ko. Christoph. Nagulat siya sa narinig. Ang pagkakaalam niya ay ayaw nito ng maagang commitment. Marami na itong naging boyfriend bago siya dumating sa buhay nito. Iisa ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay ito sa mga past lovers nito, ang bagay na yon. Ang pagkagulat niya ay nauwi sa ngiti. Nakakataas ng ego ang kaisipang tatalikuran ni Jenny, ang pinakamamahal nitong karir, nang dahil sa kanya. Kailan mo gustong magpakasal tayo? Masiglang tanong niya nang makalulan sila sa kotse. Sa lalong madaling panahon, sagot nito na nangislap ang mga mata. Kung papayag ka ay dito na tayo sa Hong Kong magpakasal. No, ayoko rito, Jenny. Doon na lang sa Pilipinas. Sabay na tayong umuwi roon. Nangangayayat na si Scarlett sa kaiisip kay Christoph. Palagi kasi siyang walang ganang kumain at wala ring mabuting tulog. Scarlett, maawa ka naman sa sarili mo. Kalimutan mo na lang si Christoph dahil wala na talagang pag-asa na maging sayo siya, malumanay na wika ni Sheila na hinaplos siya sa buhok. I love him. Hindi ko matanggap na hindi kami ang magkakatuluyan, Sheila, mahina ngunit madiin niyang wika. Pero ikakasal na siya, Scarlett. And the woman is Miss Jenny Ramos, iyong sikat na international model. No. Parang hiniwa ang puso niya sa narinig. Nagunahan ang mga luha niya sa pagpatak. Hindi niya kayang tanggapin na mapunta sa iba ang lalaking minamahal. Hindi niya kayang tiisin ang sakit at pangungulila. Dahil damang-dama niya na wala na siyang kakayahang magmahal pa ng iba. Tatanda siyang dalaga, nag-iisa. Ayaw niya ng ganoon, hindi iyon ang buhay na nais niya. Tumatawag naman siya sa tahanan ng mga De La Paz, ngunit hindi niya nakakausap si Christoph. Si Josh ang nakakasagot ng phone at palagi nitong sinasabi na umalis ang kapatid kasama ang nobyang si Jenny. Ibinigay pa nga niya ang numero ng telepono sa kanyang tinutuluyan. Ngunit lumilipas ang mga araw na walang Christoph na tumatawag. Masamang-masama ang loob niya at wala na naman siyang ibang magawa kundi ang umiyak ng umiyak. Tanggapin mo na lang ang katotohanan, Scarlett. He doesn't care about you. He didn't love you even before.
Mas pinili ni Sheila na diretsahin siya kaysa bulahin pa gayong wala na talagang pag-asa pang maging kanya ang lalaking iniiyakan. Hindi siya nagsalita. Nagpatuloy siya sa pag-iyak. Para makalimutan mo ang lalaking yon ay magalit ka sa kanya. Kay daling magalit. Ngunit paano bang lumimot sa pag-ibig na tanging inasam ng bawat himaymay ng kanyang pagkatao? Mahal na mahal ko siya, sabi niya sa pagitan ng mga luha. Gagawin ko ang lahat maging akin lamang siya. Kahit na lumuhod ako sa kanyang harapan at magmakaawa ay gagawin ko. God, Scarlett, you can't do, I can do everything basta para sa pag-ibig ko kay Christoph. Pagkasabi niyon ay iniwan na niya ang kaibigan. Pumasok siya sa kanilang silid. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas uli siya ng kwarto na dala na ang bag niya. I am leaving, Sheila. Babalik na ako sa bahay. No, hindi ka dapat bumalik dun. Ngunit hindi siya nagpapigil dito. Umalis siya kahit hindi ito pumayag. Bisperas ng kasal nina Christoph at Jenny. Narinig ni Scarlett ang kasiyahan mula sa katapat na bahay. Parang patalim na tumarak sa kanyang dibdib ang tinig ni Christoph na naririnig niyang tumatawa. Kay ligaya nila samantalang ako ay nag-iisa at napakalungkot. Hinintay niyang makaalis ang mga bisita ni Christoph bago niya ito pinuntahan. Ngunit hindi ang binata ang nakaharap niya kundi si Jenny. Ano nang kailangan mo kay Christoph? Tanong nito na halatang kinakabahan. I love him, walang gatol na sabi niya. Ako ang dapat niyang pakasalan at hindi ikaw. Bata ka pa nga at napakatanga, anito sa nang-uuyam na tinig. Hindi mo alam kung ano ang mga pinagsasabi mo kaya mas mabuti pang umuwi ka na. Hindi ako alis dito hanggat hindi ko nakakausap si Christoph. Sumigaw siya at tinawag ang binata. Christoph! Please, come out, mag-usap tayo. Hindi naman nagtagal at lumabas ang binata. Halatang lasing ito dahil pasuray-suray ito kung maglakad. Christoph, huwag kang magpakasal sa kanya, sabi kaagad niya nang makita ito. Tangka niya itong yayakapin ngunit mahigpit siyang pinigilan ni Jenny sa magkabilang braso. You don't know what you're talking about. Pinilit ni Christoph na ayusin ang pagsasalita sa kabila ng tila pagkabuhol ng dila nito dala ng kalasingan. I love you, Christoph. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Please, ako ang piliin mo, nagmamakaawa niyang wika. Wala nang puwang sa pagkatao niya ang pride ng mga sandaling iyon. Pati respeto niya sa sarili ay kanyang tinapakan. Nag-ilusyon ka, Scarlett. Hindi ang isang katulad mo lamang ang ipapalit ni Christoph sa akin. Poor ka at wala ni kahit anumang bagay na maipagmamalaki, maanghang na pananalita ni Jenny. Tama na ang pag-iskandalo mo, Scarlett. Go and leave us alone. Pagtataboy sa kanya ni Christoph. Nagpilit siyang kumawala mula sa pagkakahawak ni Jenny at saka lumapit ng husto kay Christoph. Walang pag-aalinlangang lumuhod siya sa harapan nito na animo, isang busabos. Please, Christoph, parang awa mo na. Ako ang mahalin mo, ang pakasalan mo, sabi niyang yumakap sa magkabilang binti nito. Walang siyang pakialam kung nakatingin sa kanya, sina Josh at Melay. Walang mahalaga sa kanya ng mga sandaling iyon kundi ang pag-ibig ni Christoph. Josh, please, get this girl out of my sight, utos ni Christoph sa kapatid. Kaagad namang tumalima si Josh. Pinasan siya nito na parang sako ng bigas. Sabi mo sa akin noon ay mahal ako ni Christoph. Pero bakit humantong sa ganito ang lahat? Usig niya rito habang binabayo ang likod nito. Nagbabago ang damdamin, Scarlett. Katulad ni Kuya ay naging biktima ka lang ng pagbabagong iyon. Ibinaba na siya nito nang makarating sila sa labas ng gate. Sana ay magbago rin ang damdamin niya. Ngunit batid niyang hindi mangyayari sa kanya ang ganoon. Para sa kanya ay katapusan na ng lahat ng gabing iyon. Wala nang dahilan upang gustuhin pa niyang mabuhay. Nawala ng lahat ang mga taong mahal niya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Kailangan niyang wakasan ang sariling buhay upang matapos na ang lahat ng kanyang mga paghihirap. Kinuha niya ang isang boteng sleeping pills at saka ininom. Matatapos na rin ang paghihirap ng loob ko, anya sa sarili habang nagdidilim ang paningin. Scarlett. Naramdaman niya ang paghaplos ng nanginginig na palad sa kanyang mukha. Nagdilat siya ng mga mata at nabigo nang matuklasang nasa loob siya ng pagamutan. Salamat at nagising ka na, Scarlett, tuwang sabi ni Sheila na hinalikan siya sa pisngi.
Sobra ang pag-aalala ko sa'yo, friend, dahil maraming araw kang walang malay. Akala ko ba ay patay na ako, tanging nasabi niya, nanulay ang luha sa kanyang pisngi. Mabuti na lang at pumunta ako sa bahay mo no ng gabing yon. Nangahas akong pumasok at kundi ko pa nakita ang bote ng sleeping pills na hawak-hawak mo ay iisipin kong walang nangyayaring masama sa'yo. Bakit mo pa ako iniligtas? Sa halip na magpasalamat ay sinumbatan niya ito. Gusto ko nang mamatay, Sheila. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang kalbong lalaki. Nakangiti itong nakatingin sa kanya. Kumusta na ang pakiramdam mo, hiha? Tanong nitong umupo sa gilid ng kanyang kama. Who are you? Balik tanong niya sa halip sa sumagot. Siya si Emma Florence Scarlett, ang nagmamanage ng negosyo niyo sa Cebu. Pinapunta siya dito ng kuya mong si Mark. Kaya kita pinuntahan dahil sa malaking share na dapat mong matanggap mula sa negosyo niyo sa Cebu. Ang kuya Mark mo ay nagpa siyang mangibang bansa at pinakiusapan niya akong ibigay sa iyo ang iyong share. Namilog ang mga mata ni Sheila sa narinig. Wow, Scarlett, mayaman ka na. Pagkalabas mo rito sa hospital ay sumama ka sa akin sa Cebu para maibigay ko sa iyo ang kalahati ng kita sa negosyo. It's worth $1 billion, hija. Walang tuwang gumuhit sa mukha ni Scarlett dahil ang nasa isip niya ay si Christoph. Ito lamang ang tanging makapagbibigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Ano ang gagawin mo sa pera mo, hija? Tanong ni Emma Florence kay Scarlett. Sakay sila ng eroplano at magkatabi ang kanilang upuan. Wala ho akong ideya, matamlay na sagot niya. Bakit ba hindi ka masaya? Takang tanong nito. Hindi mo ba alam na lahat ay kaya mong gawin kapag may pera ka? Nabibili ba ng pera ang pag-ibig? Malungkot niyang tanong. Minsan, anitong nagkibit balikat. Alam na nitong may lalaki siyang kinababaliwan. Humugot siya ng malalim na hininga at saka ibinaling ang tingin sa labas ng bintana. Isa akong baliw na patuloy na umiibig sa iyo sa kabila ng lahat. Patungkol kay Christoph ang iniisip niyang iyon. May nabiling bahay at lupa ang mga magulang mo sa Cebu bago sila namatay, hiha. Wala ka nang poproblemahin pa sakali mang maisipan mong doon na tumira, sabi ni Emma Florence, ngunit hindi niya iyon binigyang pansin. Hanggang ngayon ay si Christoph pa rin ang umuokupa ng kanyang isip. I love you, Christoph. Hiyaw ng puso niya. Isang matangkad at maskuladong lalaki ang sumalubong sa kanila sa airport. Scarlett, meet my son, Steven. Son, this is Scarlett Diego. Ipinakilala siya ni Emma Florence sa lalaki. Formal na nag-abot siya ng kamay at kaagad naman iyong sinalo ng lalaki. Nice meeting you, Scarlett. Ngumiti lang siya ng tipid. Ibinaling niya sa parking area ng paliparan ang kanyang mukha dahil nakadama siya ng pagkaasiwa sa mga titig na ipinupukol sa kanya ni Steven. Napaigtad pa siya nang maramdaman ang paghawak nito sa kanyang siko. Gusto sana niyang tanggalin ang kamay nito, ngunit ayaw naman niyang makainsulto. Hindi naman pananansing ang tawag sa ginawa nito, naging gentleman lang ito. Isang van ang sinakyan nila. Si Steven ang nagmaneho. Napilitan siyang sa tabi ng driver's seat umupo dahil yon ang gusto nito, ang magkatabi sila. Habang daan ay panay ang kwento ni Steven tungkol sa sarili nito. 23 pa lang ito pero may sarili na itong negosyo. Sa tono ng pananalita nito ay mukhang gusto nitong dumiskarte sa kanya. Mapili ako sa babae, seryosong dagdag pa nito. Hindi pa ako nagkaroon ng girlfriend kahit isa. Ngayon pa lang siguro. Hindi niya pinansin ang mga sinabi nito. Kahit tumutugma rito ang tipo ng lalaking gusto niya, ay wala naman siyang nararamdamang attraction. Ganoon talaga kapag may mahal ka na. Nakasentro na lang sa kanya ang isip mo. Hey! Tinapik siya nito sa balikat. Napalingon siyang bigla rito. Kanina pa ako nagkukwento sa'yo pero ni isang salita ay wala akong narinig sa'yo. Magkwento ka naman. Wala naman akong gustong ikwento sa'yo, anya sa matabang na tinig. Inilapat niya ang likod sa sandalan at saka nagpikit ng mga mata. I'm tired. Pabayaan mo muna akong makatulog kahit sandali lang, pag-aalibi niya para tumigil na ito sa pagsasalita. Ngunit hindi yata ito marunong umintindi. Nagpatuloy pa rin ito sa pagkukwento. Prangka akong tao, I like you and I know na sa pag-ibig ito mauwi. Hindi siya sumagot. Nagkunwari siyang nakatulog.
Maya-maya ay narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Dumating sila sa bahay ng mga Florence. Animo palasyo iyon sa paningin niya dahil sa sobrang laki. Mas malaki pa rito ang bahay na nabili ng mga magulang mo, Scarlett, sabi ni Emma Florence na kaagad na halata ang pagkalula niya. May mga utusan na nakatira doon, hindi ko sila pinaalis no nang namatay ang mga magulang mo para mapangalagaan ang bahay. Maraming salamat sa inyo, Emma Florence, tanging nasabi niya nang umiti. Kahit papaano ay may tuwang bumangon sa kanyang puso. Ngunit saglit lamang iyon. Kaagad din yung napalitan ng lungkot nang muling sumingit sa kanyang isip si Christoph. Sigurado siya na sa mga oras na iyon ay masayang-masaya na ito sa piling ng asawa. Para niyang nakikita si Christoph na nasa ibabaw ng kama. Katabi si Jenny na nakaunan sa braso nito. Hindi niya napigilan ang sariling huwag mapaiyak. God, don't see why Scarlett kaagad na pinahid ni Steven ang luha sa kanyang mga mata. Bagay na labis sanang ikasisya ng kanyang puso kung si Christoph ang gumawa niyon, pabayaan mo siyang mailabas ang kanyang sama ng loob, Hijo. Hindi biro ang nangyari sa kanilang pamilya. Nawala ang parents niya. Tapos ay umalis naman ang kanyang kapatid and matagal na silang hindi nagkikita. Mabuti na lamang at iyon ang inakala ni Emma Florence na dahilan ng kanyang pagluha. Nakakahiya kay Steven kapag nalaman nitong baliw na baliw siya sa isang lalaking wala naman palang pagtingin sa kanya. Masakit isipin. Hijo, ipakita mo kay Scarlett ang kabuuan nitong bahay. Matutulog na muna ako. Gisingin niyo na lang ako kapag handa na ang hapunan, bilin nito sa anak. Pupunta tayo sa bahay mo pagkatapos nating mag-dinner, hiha, baling naman ito sa kanya. Habang ipinapakita ni Steven sa kanya ang kabuuan ng bahay, ay panay naman ang palipad, hangin nito. Bagay na hindi niya binigyang pansin. Pakiramdam niya ay isa na siyang manhid. Paano ba na may walang emosyong bumabangon sa kanya? Wala talaga siyang nararamdaman para sa lalaking ito. Masasarap ang mga pagkaing nakahanda sa mesa ng gabing iyon, ngunit walang ganang kumain si Scarlett. Iniistorbo pa rin ni Christoph ang kanyang isip. Pilitin mong kumain dahil sobra na ang kapayatan mo, sabi ni Steven na nilagyan ng pagkain ang kanyang plato. Nasa tabi niya ito at sobrang makasikaso sa kanya. Kulang na lamang ay subuan siya nito. Don't worry too much, hindi niya na ituloy ang pagbigkas sa pangalan nito dahil mukha ni Christoph ang kanyang nakikita. God, hindi na normal itong nangyayari sa kanya. Natatakot siyang isipin na baka may depekto na siya sa utak. Hey, are you okay? Punong-puno ng pag-aalalang tanong ni Steven. Inalalayan siya nito nang siya'y tumayo. Sapu-sapu kasi niya ang sariling ulo at inakala nitong masakit iyon. She can rest for a while. Hinging permiso niya kay Emma Florence. Sure, hiha, kaagad nitong sagot. Hijo, samahan mo siya sa magiging kwarto niya. Pagod ang katawan niya, ngunit hindi iyon ang talagang dahilan kaya siya umalis ng hapag-kainan. Ang totoo ay gusto lamang niyang umiyak ng umiyak. I hate you, Christoph. I hate you but I'm still in love with you. Paulit-ulit iyong isinigaw ng kanyang puso't isipan. Nakatulugan na niya ang pag-iyak. Umaga na nang siya'y magising. Kaagad siyang bumangon at nagtungo sa sala nang maalala ang usapan nila ni Emma Florence na pupunta sa bahay na iniwan ng kanyang mga magulang. Si Emma Florence. Tanong niya sa katulong na inabutan niyang naglilinis sa sala ng umagang iyon. Nandoon pa sa iyang kwarto, Senorita, sagot ng maid na hindi masyadong marunong magsalita ng Tagalog. Ganoon pa man ay naintindihan niya ang ibig nitong sabihin dahil sinamahan naman nito ng senyas. Good morning, Scarlett. Masiglang bati sa kanya ni Steven na kapapasok pa lamang galing sa hardin. Wala itong pang-itaas na damit at pawis na pawis. Napakurap siya dahil ang tingin niya rito ay si Christoph. Kailan ba siya iiwan ng alaala ng lalaking iyon? Gusto mo bang mamasyal sa tabing dagat? Nakangiting tanong ni Steven na binigyan ng mali siya ang matagal na pagkakatitig niya sa kabuuan nito. Sige. Napapahiyang nag-iwas siya ng tingin dito. Hindi na ito nagbihis. Talagang idinisplay nito ang magandang build ng katawan. Habang naglalakad sila sa tabing dagat ay maraming mga matang nakatingin sa kanila. Hindi maikakaila sa mga mata ng mga kababaihang naroroon ang paghanga kay Steven. Bagay na ibig din sana niyang maramdaman upang makalimutan na niya si Christoph. Malaki ang pagnanais niyang mabaling sa lalaking ito ang pag-ibig niya.
Ngunit kay hirap palitan ang taong nakalugar sa kanyang puso. Walang saglit na hindi ito pumapasok sa kanyang isip. How she wished na ang lalaking iyon ang kasama niya ngayon. Okupado ni Christoph ang isip niya, kaya hindi niya tuloy narinig na kanina pa pala siya tinatanong ni Steven. Scarlett, I'm asking you kung gusto mong mag-swimming. Next time na lang, matamlay niyang sagot na tumigil sa paglalakad. Itinuon niya ang tingin sa silangan. Maliwanag na maliwanag ang sikat ng araw. Sana ay ganoon kaliwanag ang magiging kinabukasan niya. You look so pale. Ang mabuti pa ay umuwi na tayo para makakain ka na. Nagtambak na naman ang masasarap na pagkain sa harapan ni Scarlett, ngunit wala pa rin siyang gana. Sumubo lang siya ng kaunti, at pagkatapos ay tumayo na siya. Scarlett, kapag lagi kang ganyan, ay baka maging butot balat ka na lang, sabi ni Steven na alalang-alala ang mukha. Ano ba talaga ang pinoproblema mo? Ang kapatid mo? I'll help you para makita siya. Ipapahanap natin siya. Tumango na lamang siya kahit hindi iyon ang totoong dahilan. Tinapos na rin ni Steven ang pagkain at saka siya sinamahan sa hardin. Pumitas ito ng 3 mapupulang rosas at iniabot sa kanya. Bigla ay naging si Christoph na naman ito sa paningin niya. Damn you! I hate you! Get out of Emma's mind! Hiyaw ng kanyang isip. Hindi na nagbalik sa Maynila si Scarlett sa layong makaiwas na makita pa niyang muli si Christoph. Nag-utos na lamang siya ng tao para kunin ang mga transcript of records niya. Sa Cebu na siya nagpatuloy ng pag-aaral ng college. Marami siyang na-meet na mayayaman at guwapong lalaki, ngunit hindi pa rin niya makalimutan si Christoph. Ang pag-ibig niya sa lalaking iyon ay tila tinik sa kanyang dibdib na hindi mawala-wala. Napakasarap ng buhay niya kung tutuusin. May sarili siyang driver na naghahatid sundo sa kanya sa universidad na kanyang pinapasukan. Wala siyang ibang ginagawa kundi mag-aral at mamasyal kapag Sabado at Linggo. Buhay prinsesa siya. Wala rin ang pangambang mawala siya sa kanyang kinalalagyan dahil napakalaking pera ang nakuha niya mula kay Emor Florence. Kahit abutin pa siya ng 100 taon sa mundo ay hindi niya yon kayang ubusin. Dahil wala siyang kaalam-alam sa negosyo, ay inilagay na lamang niyang lahat iyon sa bangko. Ang interes niyon buwan-buwan ay hindi niya kayang ubusin sa loob ng 1 taon. Ngunit ni katiting na kaligayahan ay wala siyang madama. Noon niya napatunayan na wala palang ibang makapagpapaligaya sa kanya kundi ang pag-ibig ni Christoph. Mahigit 3 taon na ang nakalipas, ngunit ang sugat sa puso niya ay sariwang-sariwa pa rin. Bawat araw na dumaraan ay lalo lamang tumitindi ang hangarin ng puso niyang makita itong muli. Ngunit matured na ang isip niya at kaya na niyang kontrolin ang gustong mangyari ng kanyang puso. Tapos ka na ng pag-aaral, Scarlett, dapat ay mag-boyfriend ka na, sabi ni Steven habang swimming sila sa dagat. Palagi siya nitong kinukulit na makipagrelasyon na dahil batid nitong wala siyang ibang pinapansin na lalaki kundi ito lamang at natural na dito rin siya mauwi kung sakasakali. Wala pa yan sa isip ko, Steven, anyang hindi tumingin dito. Baka kasi maawa siya rito at mapilitang tugunin ang damdamin nitong matagal na nitong ipinipilit. Hindi naman kita maintindihan kung bakit ayaw mo pang makipagrelasyon. Wala ka namang career o business na pinagkakaabalahan. Hindi ka ba nabubor sa takbo ng buhay mo? Hindi lang siya bored kundi nalulungkot pa ng labis. Ngunit hindi solusyon ang pakikipag-boyfriend sa lalaking hindi niya mahal. Takot ka bang magmahal? Tanong uli nito sa kanya kahit hindi siya nagsasalita. Tumango siya kahit hindi niya tiyak kung ganoon nga ang nararamdaman niya matapos mabigo sa una niyang pag-ibig. Then, sasabihin ko sa'yo na hindi ka dapat matakot sa pag-ibig. Masarap ang may minamahal nagmahal na ako pero hindi ganun ang nangyari, Steven. Sa halip ay kirot na walang pangalawa ang nararamdaman ko. Naisa na niyang ipaalam dito, ngunit sinarili na lamang niya, 24 na si Scarlett, at nagsimula na siyang mangamba na baka tumandang dalaga siya. Kailangan na niyang makahanap ng lalaking makakasama habang buhay. Ngunit ang tanong ay kung sino ang lalaking iyon. Wala siyang boyfriend. Maraming nanligaw sa kanya noon, ngunit napagod na ang mga ito at nawala na sa eksena. Si Steven na lamang ang natitira. Ngunit duda siyang baka napagod na rin ito at naghanap na lamang ng ibang babae dahil dumadalang na ang pagdalaw nito sa kanya. Hindi siya nagkamali sa kanyang hinala. Isang gabi ay dumating si Steven na kasama ang isang maganda at sexing babae.
Scarlett, meet Mitchell, my girlfriend. Honey, this is Scarlett. Kahit wala siyang pag-ibig dito ay lihim siyang nakadama ng panghihinayang. Kay tagal din itong nanuyo sa kanya. Almost 7 years. Ngunit ano ang ginawa niya? Binigo niya ito at ngayon ay nakahanap na ito ng iba. May balak na kaming magpakasal, few months from now. At ikaw ang isa sa mga bridesmaid namin, ha? Nakangiting sabi nito sabay akbay sa nobya. Sino na ngayon ang lalaking mamahalin ko? Tanong niya sa kanyang isip, ngunit hindi niya magawang isatinig. Nagbalik si Scarlett sa Maynila matapos ang kasal nina Steven at Michelle. Ibig niyang papaniwalain ang sarili na kaya siya nagbalik doon ay upang makita ang kanilang bahay. Ngunit ang totoo ay nais ng puso niyang makita ang lalaking hanggang ngayon ay siya pa ring lahat sa kanya. Hindi niya magawang kalimutan ang lalaking iyon. After so many years ay wala ni katiting na nagbago sa pag-ibig niya rito. Sino ho sila? Tanong nang maid na siyang nagbukas ng gate sa kanya. Baka sa mukha nito ang labis na paghanga sa kagandahan niya. Halos ay hindi na ito kumurap. Nandyan ba ang mga amo mo? Malakas na malakas ang kalabog ng kanyang dibdib at ewan niya kung napagtagumpayan niya iyong itago sa maid. Kay lakas ng loob niyang magdesisyon na dalawin si Christoph. O mas tama yatang sabihin na makapal ang kanyang mukha. Umalis ho sila kasama ang kanilang anak, sagot ng maid na ngumiti. Pumasok ho kayo at hintayin niyo na lang. Mamaya ay darating na ang mga yon. Inaasahan na niyang may anak na sina Christoph at Jenny, ngunit nasaktan pa rin siya sa narinig. Inaamin niya sa sarili na nakadama siya ng inggit. Ako sana ang naging ina ng anak mo ngayon, Christoph. Kung minahal mo lamang ako, sigaw ng puso niya. Babalik na lang ako sa susunod na araw. Nagmamadali kasi ako. Iyon lang at mabilis na siyang umalis. God, please tell me what to do, naidaing niya dahil hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya sa kanyang buhay. Pinilit niyang mag-enjoy. Kung saan-saan siya nagpunta malibang lamang ang sarili. Pinasok niya ang nightlife. Marami siyang nakilalang lalaki. Mga gwapo at pare-parehong may sinasabi sa buhay. May mga sikat na showbiz people pa nga, ngunit isa man sa mga ito ay hindi nakapasok sa kanyang puso. Talagang baliw ka, Scarlett. Pinagalitan niya ang sarili. Ano bang meron ang Christoph na yon at hibang na hibang ka sa kanya? Nakakatawa ngunit totoong hindi niya kayang sagutin ang sariling katanungan. Natagpuan ni Scarlett ang sarili na bumalik na naman sa bahay ni na Christoph. Makita lang niya ito ay masaya na ang buong araw niya. Hindi ho ba't nakapunta na kayo rito noong 1 buwan? Anang maid na may matalas palang memorya kahit mukhang tanga. Timing ang balik niyo dahil nandito sina Sir at Ma'am. Nilakihan nito ang bukas ng gate. Pasok ho kayo, Ma'am. Alanganin siya kung ihahakbang niya ang mga paa o hindi. May pangamba siyang baka bastusin siya ng mag-asawa oras na magkita sila. Ngunit pilit niyang pinatay ang pangambang iyon dahil sa maigting niyang hangarin na makita si Christoph. Maupo ho kayo, tatawagin ko pa sina Sir at Ma'am, anang maid nang makarating sila sa sala. Iyong amo mo na lang na lalaki ang tawagin mo. Siya naman talaga ang kailangan ko eh. Ngumiti nang may mali siya ang katulong bago siya nito iniwan, ngunit hindi niya iyon binigyang pansin. Nang mapag-isa ay iginala niya ang paningin sa kabuuan ng sala. Malaking-malaki na ang ipinagbago niyon. Wala na ang mga larawan ni na Christoph at Josh na dating nakasabit sa dingding. Lahat ng mga gamit ay bago na rin. Good evening. Masiglang bati ng gwapong lalaki na hindi niya namalayang sumulpot sa kanyang harapan. I don't know you, miss. Who are you at ano ang kailangan niyo sa akin? Hindi niya malaman ang sasabihin dahil hindi niya ito kilala. Maang na napatitig na lamang siya sa mukha nito. Miss, are you okay? Untag nito sa kanya. I'm looking for Mr. Christoph de la Paz, sa wakas ay nasabi niya. Yun palang dating may-ari ng bahay na to. Wala na sila rito, ng ibang bansa na. Ako ang nakabili nitong bahay at lupa. Nanlumo siya sa natuklasan. Kay lupit naman ang tadahan. Ultimong makita si Christoph ay ipinagkait sa kanya. Malungkot siyang umalis at tumuloy sa bahay niyang puno na ng alikabok at agyo. Doon niya pinakawalan ang mga luhang kanina pa nagbabantang pumatak. Christoph, bakit hindi kita malimot, Scarlett? Ikaw nga ba yan?
Titig na titig sa kanya si Sheila at halos hindi makapaniwalang siya nga ang nakikita. Grabe, ang ganda-ganda mo na. Bulalas nito at saka siya pinupog ng halik sa pisngi. Bakit, noon ba ay hindi ako maganda? Kunway nagtatampong tanong niya. Maganda, pero mas gumanda ka ngayon. At ang katawan mo, naku, super sexy. Napaka-sophisticated ng dating mo, Scarlett. Siguro, kapag nakita ka ni Christoph sa hitsura mo ngayon, ay mai-in love yon sa'yo. Nalungkot siya pagkarinig sa pangalang binanggit at hindi niya iyon na itago kay Sheila. Bakit ngayon ka lang nagbalik dito, Scarlett? Hindi mo tuloy nalaman ang mga nangyari kay Christoph. Hindi nito inintindi ang lungkot na gumuguhit sa kanyang mukha sa tuwing nababanggit ang lalaking iyon. Ano ba ang mga nangyari sa kanya? Interesado niyang tanong. Nalaman kong hindi natuloy ang kasal nila ni Jenny dahil may iba palang boyfriend ang babaeng iyon. Ang masakit pa ay nasa harap na ng altar ang dalawa nang dumating ang nobyo ni Jenny. Isiniwalat nito na buntis si Jenny at ito ang ama. Kung makasarili siyang tao ay matutuwa siya sa natuklasan. Ngunit hindi iyon ang naramdaman niya. Sa halip ay labis siyang nalungkot sa sinapit ni Christoph. Awang-awa siya rito. Kawawa naman siya, anya sa mahinang tinig, ngunit malinaw iyong nakarating sa pandinig ni Sheila. Bakit ka maawa doon sa animal na yon? Nakataas ang kilay na wika nito. Dapat nga ay matuwa ka dahil nakaganti ka na sa kanya. Wala siyang kasalanan sa akin. Hindi naman porke inibig mo ang isang tao ay responsibilidad niyang ibigin ka rin. Sa puso niya nagmula ang mga katagang iyon. Tanga ka ba? Inis nang sabi nito sa kanya. Hanggang ngayon palang nag-mature ka na ay hindi mo pa rin naunawaan ang naging takbo ng mga pangyayari. Ikaw ang ginantihan ni Christoph sa kasalanang nagawa ng kuya mo. Pinaibig ka niya, hindi mo ba naintindihan? Iyon ang nasa isip niya, ngunit hindi niya kayang tanggapin. Mas masakit isiping patuloy siyang umiibig sa isang lalaking hindi makatwiran at walang pakialam sa damdamin ng iba. Nasira ng todo ang buhay ni Christoph pagkatapos niyon. Bumagsak ang kabuhayan nilang magkapatid dahil wala na siyang ibang ginawa kundi ang maglasing. Pati ang bahay at lupa nila ay naibenta noon nang magkasakit si Christoph dahil sa pagpapabaya niya sa sarili. Si Josh naman ay nakulong dahil pinatay nito si Jenny. God, bakit naman nangyari iyon sa kanila? Tumulo ang luha niya. Kay Josh lang ako naawa, pero kay Christoph ay hindi. Siya ang may kasalanan kung bakit nasira ang buhay nilang magkapatid, may lungkot na sabi nito. Nasaan na ngayon si Christoph? Interesadong tanong niya. Wala na akong balita sa kanya, umiling na sagot ni Sheila. Gusto pa sana niya itong makausap, ngunit nagpaalam na siyang umalis. Hahanapin niya si Christoph at kailangang matagpuan niya ito. Galit na ibinaba ni Christoph ang receiver ng telepono sa katangan kahit hindi pa tapos magsalita ang nasa kabilang linya. Si Liza ang tumawag, sinabi nitong tatanggalin siya sa trabaho kapag hindi niya ito pinakasalan. At hindi lang iyon, nagbanta pa itong sisirain ang buhay niya. Damn that woman! Ano pa ang sisirain ito sa kanya? Sirang-sira na ang buhay niya. Alam ko ang maigting na hangarin mong makabalik sa dati. Hindi imposibleng mangyari yan basta pakasalan mo lang ako, Christoph. Pero kapag binigo mo ako sa gusto kong mangyari ay magsisisi ka habang buhay. Ipapatikim ko sa iyo ang hindi mo pa natitikman. Tandaan mo nagsisimula ka palang bumangon, Christoph. Parang naririnig pa rin niya ang sinabing iyon ni Liza. Walang hiyang babae, matapos itong buntisin ng boyfriend na hindi pala marunong tumupad sa pangako ay siya ang naisipang ipasak sa butas na iniwan ng iba. Napakamalas naman niyang lalaki. Palagi na lamang siyang nakakatagpo ng mga babaeng walang kwenta. Alam niyang nakatakda na naman siyang masaktan. Ngunit hindi na niya papayagang mangyari iyon. Hindi ngayon kung kailan niya naranasan ang lahat ng mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Nakatulog siya na may puot na nakakulong sa dibdib. Bakit ang aga mo? Nanunuyang tanong ni Liza nang bumungad siya sa opisina nila. Hindi ka ba nakatulog ng mahimbing dahil sa sobrang pag-aalala na baka totohanin ko ang banta sa'yo? Pinigil ni Christoph ang pagtatagis ng kanyang mga bagang. Kaswal siyang umupo sa kanyang pwesto, nakatitig ang mga mata kay Liza. My dear assistant, madiing sabi nito sa nang-uuyam na tono. Isipin mo nga kung saan kita dinampot noon. Kundi dahil sa akin, ay malamang na mas masahol ka pa sa isang pulubi ngayon.
Binalikan niya sa isip ang unang pagtatagpo nila ni Liza. Naglalakad siya noon sa madilim na kalye nang marinig ang sigaw nito. Dalawang lalaki ang nagtangka sa puri nito. At kahit galit siya sa mga lahi ni Eva, ay hindi niya natiis na hindi ito iligtas. Bilang ganti naman sa ginawa, ay kinuha siya nitong assistant manager sa sarili nitong pabrika. Noon lang niya nalamang ang ama pala nito ang nakabili ng pinakamamahal niyang pagawaan. Ngayon ay kinukwentahan siya nito sa tulong na ibinigay nito sa kanya gayong kung magbibilangan sila, ay baka nga lumabas na may utang pa ito sa kanya. I'll give you 1 week to think it over, Christoph. Pakasal ka sa akin o masisira ang buhay mo, panggigipit nito sa kanya. Bigla siyang tumayo at inisang hakbang lang ang paglapit dito. Damn it! Itigil mo ang pambablackmail sa akin kung ayaw mong buhay mo ang mawala. Anyang galit na galit at naihawak ang mga kamay sa leg nito. Noong mawala ang kuya ni Scarlett ay hindi niya ito nagawang hanapin ng hanapin. Ngunit kay Christoph ay inubos niya ang buong oras niya. Araw at gabi ay umaalis siya. Halos malibot na niya ang buong Maynila sa paghahanap sa binata. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ito natatagpuan. Pagod na siya at galit sa kanyang sarili. Sa kabila ng lahat ng pasakit na natamo niya mula kay Christoph ay pag-ibig pa rin para dito ang naghari. May pag-asang kumislap sa isip niya nang maalala si Josh. Tiyak niyang alam nito kung nasaan si Christoph. Walang siyang sinayang na sandali. Kaagad niyang hinanap sa mga kulungan si Josh. Sobra ang katuwaan niya nang makita ito. Nasaan si Christoph? Kaagad na tanong niya sa halip na kumustahin ang kalagayan nito. Bakit mo siya hinahanap? Naghihinalang tanong nito na hindi kumukurap sa pagkakatitig sa kanya. Dahil gusto ko siyang tulungan. Alam niyang isa yung katangahan, ngunit wala siyang magagawa. Iyon ang gustong gawin ng puso niya at hindi niya magawang ipagkait sa sarili ang kaunting ligaya. Sa kabila ng lahat, lalong lumawak ang pagdududa nito sa totoo niyang motibo. Don't fool me, Scarlett. I know your purpose. I'm still in love with him. Bulalas niya na walang pakialam kahit papagtawanan siya nito. Gagawin ko ang lahat para sa ikabubuti niya. I'm telling you, Scarlett, I love my brother at papatayin ko ang sinumang manakit sa kanya, nagbabantang wika nito. Kalimutan mo na ang pagganti dahil magsisisi ka lamang. Damn it! Nakapagmura siya sa galit. Wala akong iniisip na ganun sa kapatid mo. Heaven knows how much I care for him. I love him. He's everything for me. Inulit na naman niya ang pagpapakababa. Ganyan din ang sinabi ng mama ko sa papa namin. But deep inside ay alam kong nagsisinungaling ka ring kagaya niya. Pare-pareho kayong mga babae. Mga salot sa mundo. Ikinuwento ni Josh ang pagtataksil na ginawa ng ina nito. Ngunit hindi yon dapat gawing excuse upang kamuhian nito ang mga babae. Hindi tama yon. You know what? Wala akong galit na nadama para sa kapatid mo, Scarlett. Sa'yo ako nagagalit. Alam kong mali, pero hindi ko kayang kontrolin ang sarili kong damdamin. Naawa siya kay Josh at gusto niya itong tulungan. Ngunit bago niya ito harapin ay kailangan munang matagpuan niya si Christoph. God knows how much she missed him. Josh, please tell me, nasaan si Christoph? Halos ay magmakaawa siya rito magsabi lamang ito ng totoo. Hindi doon natapos ang pangungulit niya kay Josh. Halos araw-araw ay dinadalaw niya ito. Kung ano-anong pasalubong ang dala niya para dito. Bukod doon ay pinakitaan niya ito ng kabutihan at malasakit. Kung maaari ko lang buksan ang dibdib ko para makita mo ang nilalaman ng puso ko ay gagawin ko, Josh. Maniwala ka lamang na malinis ang hangarin ko kay Christoph, sinsero niyang wika. Nagmature ka na nga, Scarlett. Matalino ka na at mataktika. Ginagamitan mo ako ng strategy para mapaniwalang wala kang balak na masama sa kapatid ko. Hindi pa rin ito magawang maniwala. Sa isip ay gusto nang sumuko ni Scarlett. Sobra-sobra na ang kahibangang iyon. Sinasayang niya ang oras sa isang bagay na wala namang katiyakan kung makapagdudulot ng mabuti sa kanya. Malay ba niya kung ano ang magiging reaksyon ni Christoph kapag nagkita sila? Baka masaktan na naman siya. Pero sabi ng puso niya, ano kung masaktan ka uli? Sanay ka na naman, di ba? Hindi akalain ni Christoph na siya pa mismo ang nakagawa ng hakbang para sirain ang buhay niya.
Nang dahil sa ginawa niyang pagtakot kay Liza, ay nakasuhan siya ng attempted murder. Alam ng Diyos na hindi niya planong sakalin ito. Hinawakan lang niya ang lig nito at iyon ang eksenang inabutan ng kanilang kalihim. Makukulong ako, Josh, sabi niya sa kapatid ng dalawin ito. Kinasuhan ako ni Liza ng attempted murder. Wala akong laban dahil bigatin ang abogado niya. Ikinuwento niya ang buong pangyayari. Nagtagis ang mga bagang ni Josh at naikuyom nito ang magkabilang kamao. Tatakas ako rito, kuya. Papatayin ko ang hayop na babaeng yon. No, Josh, please. Hindi ako papayag na muling madungisan ng dugo ang iyong mga kamay. Sapat na ang isang pagkakamali. Kahit kailan ay hindi ko pinagsisihan ang nagawa ko, kuya. Paulit-ulit akong papatay ng mga walang kwentang babae kung kinakailangan. Never do it again, Josh, matigas na wika niya. Kahit ano pa ang mangyari, ay huwag kang tumakas dito, huwag kang pumatay uli. Christoph. Sabay na napaigtad ang dalawa nang marinig ang tinig ni Scarlett. Nakatayo siya sa hindi kalayuan sa mga ito. Christoph, salamat at nagkita rin tayo, anya sa pagitan ng mga luha. I miss you so much. Lumapit siya rito at niyakap ito. Nang ilayo niya ang sarili mula sa pagkakayakap dito ay tinitigan siya nitong mabuti. Nasa mukha nito ang magkahalong damdaming hindi niya maipaliwanag. Mangha si Christoph. Hindi siya nito halos nakilala dahil sa laki ng ipinagbago ng kanyang itsura. I'm looking for you, Christoph. Napakaligaya ko at nakita rin kita. Bumaling si Christoph kay Josh, nagtatanong ang mga mata. Nakalimutan mo na ba siya, kuya? She's Scarlett. Matagal na siyang dumadalaw sa akin dito. She's asking for your address pero hindi ko ibinigay. Natitigilang napatitig si Christoph sa kanya. Kay tagal nilang hindi nagkita at alam niyang namangha ito sa malaking pagbabago sa kanya. May ibinulong si Josh dito na nakapagbago sa reaksyong nakaguhit sa mukha nito. Tutulungan kita sa problema mo, Christoph, wika niya na narinig ang pinag-usapan ng magkapatid kani-kanina lamang. Huwag na. Salamat na lang, tanggi nito sa matabang na tinig. Nagpaalam na itong umalis. Sabay na tayo. Doon ka na sa kotse ko sumakay, alok niya rito. No salamat na lang, tanggi na naman nito. Sumikdo ang kanyang dibdib sa ginawi nito. Gusto niyang umiyak ngunit nagpigil siya. Sabi ko na nga ba't masasaktan ka na naman? Sermon ng isip niya. Ano pa ba ang kulang sa akin para mahalin mo? Gusto sana niyang itanong ngunit sinarili na lamang niya. Sinundan niya ang taxi na sinakyan ni Christoph kaya niya na lamang sa isang mumurahing apartment lang ito nakatira. Poor Christoph, anang isip niya. Awang-awa siya rito. Ngunit higit ang pagkaawang nadarama niya para sa sarili dahil alam niyang katangahan lamang ang ginagawa niya. Inalam niya ang bahay na tinitirhan ni Liza at nang malaman ay kaagad siyang nagpunta at nakipag-usap dito. Hindi mo ako kilala, Miss Del Valle, pero ako, kilala kita, simula niya habang ang mga mata niya ay matamang nakatitig sa mataray nitong mukha. Sino ka nga ba? Tanong nitong nakataas ang kilay. Nakasandal ang likod nito sa inuupuang single sofa. I'm Scarlett Diego, pakilala niya sa sarili. I'm here para makiusap sa iyong iurong mo ang demanda laban kay Christoph. Gumuhit ang galit sa mukha nito. Bakit, sino ka ba? Ikaw ba ang magiging abogada niya? Hindi, iling niya. Then, sino ka sa buhay niya? Hindi na mahalagang malaman mo. Hindi naman ako nagpunta rito para makilala mo ng lubusan. Nandito ako para sa bagay na nasabi ko na. Hindi ko iurong ang demanda laban kay Christoph, matigas nitong sabi. Sabihin mo sa kanya na pakasalan niya ako kung natatakot siyang makulong. Kumulo ang dugo ni Scarlett sa narinig. Gusto niyang sabunutan ang kausap ngunit nagpigil siya. Babayaran kita kahit magkano, iurong mo lamang ang demanda laban kay Christoph, Miss Del Valle, sabi niya sa seryosong mukha. Gumuhit sa mukha nito ang insulto. Marami akong pera, Miss Diego. Hindi ko kailangan ng pera mo, mayabang nitong sabi. Nagkibit balikat siya. Ang pagkakaalam niya ay hindi ito ganoon kayaman. Marami itong kapatid sa labas na busabos na nakikipag-agawan sa minamanage nitong factory. Naglabas siya ng cheek mula sa dalang shoulder bag at iniabot dito.
Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang halagang nakasulat sa tseke. 3 milyong piso. Ang halagang iyon ay barya lamang para sa kanya. Sigurado ba to? Hindi ba ito tatalbog? Sunod-sunod na tanong ni Liza na nagkandabulol sa sobrang tuwa. Hindi nito nagawang itago ang tunay na naramdaman. Napangiti siya. Sinasabi na nga ba niya at mukhang pera ang babaeng ito? Ano ang kailangan mo? Hindi iyon ang gustong marinig ni Scarlett mula sa mga labi ni Christoph. Ang nais niya ay batiin siya nito. Yakapin at hagkan. Ngunit sadya yatang hanggang sa ilusyon lang mangyayari iyon. Gusto lang kitang makita, anya sa tinig na pigil ang pagpiyok. Ganun lang ba talaga ang sadya mo o gusto mo lang akong pamukhaan at pagtawanan? I'm sure na alam mo na ang lahat-lahat ng nangyayari sa buhay ko at tuwang-tuwa ka dahil sinasabi mo sa iyong sarili na nakarma na ako dahil si Jenny ang pinili ko. Hindi ako natutuwa sa sinapit mo, Christoph, matapat na wika niya. Sa halip ay naawa ako sa'yo. Ngunit higit palang masakit para dito ang sinabi niyang iyon dahil gumuhit ang magkahalong lungkot at galit sa mukha nito. Marahil, ayaw nitong kinakaawaan. Para kasing lumalabas na mahina ito at lampa. Kalalaki pa naman itong tao. Insulto rito ang kaawaan ng isang babae. Isa pa, parang hindi ito naniniwala na malinis ang hangarin niya. Mahal kita, Christoph. Sana ay mahalin mo rin ako. Palagi na niya iyong ginagawa. Ibinababa ang sarili at ngayon ay umaasa siyang may mapapala na siya sa muling pag-apak ng sariling dignidad. Get out of my sight. Hinding-hindi na ako papayag na muling paglaruan ng isang babae. Pagtataboy nito sa kanya. Umiyak siya sa harapan nito. Panay ang agos ng luha sa mga mata ni Scarlett habang nagmamaneho. Nagsisisi siya sa lahat ng mga pagpapakababang ginawa niya sa sarili. Masakit palang isipin na nagawa mo na ang lahat para sa isang taong minamahal mo upang mabigo lamang muli. Sana ay noon pa ako sumuko. Sana ay noon ko pa siya nilimot. Sana ay nagmahal ako ng iba. Isang hikbi ang humulagpos mula sa bibig niya. Nanlabo na ang kanyang mga mata dahil sa luha. Hindi tuloy niya namalayan ang isang kotse na pasalubong sa kanya. Nagsalpukan ang dalawang sasakyan. Nasaan ako? Tanong ni Scarlett nang magkamalay. Nagising si Christoph at mangyak-ngiyak na nagsalita, "Salamat sa Panginoon at gising ka na." Nasa ospital ka, Scarlett, 3 buwan na ang makalipas nung ikaw ay naaksidente. Mangyak-ngiyak din si Scarlett dahil ang kanyang pinakamamahal ang una niyang nasilayan. Handa siyang kalimutan ang lahat, mapasa kanya lang si Christoph. Habang nagpapagaling si Scarlett ay walang minuto na iniwan si ni Christoph. Alagang-alaga siya nito hanggang dumating ang araw na pwede na siyang lumabas ng ospital. Scarlett, maghihintay lang tayo sa lobby ng ospital, may susundo lang sa atin. Sabi ni Christoph. Ilang sandali pa ay may papalapit sa kanila sa lobby. Biglang natigilan si Scarlett, ang kanyang kuya at si Josh ang dumating para sunduin sila. Kuya, na-miss kita ng sobra. Ano nang nangyari sa'yo? Agad-agad niya itong niyakap ng kay higpit. Scarlett, na-miss din kita, sorry wala ako noong panahon na kailangan mo ako. Ang nasambit ng kanyang kuya Mark, Josh. Sobrang happy ako at nakalabas ka na ng kulungan. Niyakap naman niya si Josh. Nagtungo sila sa isa nilang rest house sa Tagaytay. Habang nasa daan ay nagkwentuhan sila at masayang nagtatawanan. Nalaman ni Scarlett na noong naaksidente siya, si Christoph ang naghanap sa kanyang kuya Mark. Nagkapatawaran na pala ang mga ito. Sandali lang palang nagsama ang kanyang kuya Mark at si Kath. Kasi nakahanap din ng iba ang walang hiyang babaeng yun. At sa pagtanaw ng malaking utang na loob kay Christoph at sa kanilang pagkakaibigan na rin, tinulungan ni Mark na maasikaso ang kaso ni Josh at upang ito ay tuluyan ng makalaya. Parang mapaluha si Scarlett sa saya ng kanyang nararamdaman. Okay na ang lahat. Nang dumating na sila sa Tagaytay, inakbayan siya ni Christoph sabay sabi, "Sorry sa lahat-lahat ng nagawa ko. Sana ay mapatawad mo pa ako at bigyan ng pagkakataon." Wala nang pakimikaim si Scarlett at tumugon naman agad, "Kung hindi lang kita mahal." Sunod-sunod na sabi niya, mabilis na mabilis ang kanyang pagsasalita. Totoo ba yan? Lumapit ito at humarap sa kanya. Halos hangin na lamang ang makararaan sa pagitan nila. Ang alin?
Bumaba ang tinig niya at nakadama siya ng kaba. Iyang sinabi mo na mahal mo ako. Napalunok siya bago siya umamin. Simula pa noon ng bata pa lamang ako ay minahal na kita, Christoph. At hindi ko kayang patayin ang pag-ibig ko sa'yo. Please love me too. Niyakap niya ito ng mahigpit. Para siyang batang sumubsob sa dibdib nito at nag-iiyak. Akala ko ay obsessed ka lang sa akin, nasisiyahang sabi nito. God, kung alam mo lang kung paano ko nilalabanan ang damdamin ko sa'yo sa takot na muli na namang masaktan kapag iniwan mo. Naramdaman niya ang mahigpit na yakap nito sa kanya. I love you too, Scarlett. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Basta ang alam ko'y mahal na kita at iyon ang mahalaga. Naglapat ang kanilang mga labi. Thank you for watching. Please like and subscribe to our channel. And don't forget to click on the bell icon to get new video updates.